Ang malalim na katahimikan ng gabi sa Manila, sa gitna ng marangyang penthouse ni Daniel Padilla, ay nilukob ng malakas na kulog at kidlat. Sa loob, ang digital clock sa bedside table ay nag-flash ng 3 AM. Ang pulang glow nito ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kisame, parang mga bahid ng dugo. Si Daniel, isang kilalang negosyante sa real estate, ay nagising, ang lalamunan ay tuyong-tuyo, mapait, na para bang lumunok siya ng isang dakot ng abo. Isang hindi nakikitang kaba ang kumapit sa kanyang dibdib, pumipigil sa kanyang paghinga. Kinapa niya ang pamilyar na init ni Catherine Bernardo sa tabi niya, ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang naghahanap na kamay ay sinalubong lamang ng malamig na kawalan at ng matigas, madulas na ibabaw ng mga kumot. Saan siya nagpunta? Tanong ni Daniel sa sarili. Ang kanyang antok ay agad na nawala, napalitan ng bahagyang pagkabalisa. Marahil ay bumaba siya sa library upang tapusin ang ilang papeles. Nitong huli, palaging nagrereklamo si Catherine na ang trabaho sa kanyang ad agency ay labis na nakakapagod. Kinuha ni Daniel ang kanyang telepono, balak buksan ang security camera feed sa sala upang tingnan kung nandoon ang kanyang asawa. Nagsimula lang ang ugaling ito mula nang kumuha siya ng isang British Shorthair na pusa na mahilig tumakbo sa gabi. Ang mga daliri ni Daniel ay sumayaw sa touchscreen sa dilim. Ngunit marahil dahil hindi pa siya lubos nagising, aksidenteng natap niya ang Dashcam Manager app para sa 200,000 na high-end na European SUV na binili niya lamang noong nakaraang linggo. Balak ni Daniel na gamitin ang kotseng ito upang magmaneho sa probinsya kinabukasan upang bisitahin ang kanyang mga magulang at kumonsulta sa kanila tungkol sa pag-invest ng 70 milyon na mana na natanggap niya mula sa kanyang tiya sa ibang bansa. Nagliwanag ang screen ng telepono, ipinapakita ang view mula sa garahe na may mahinang ilaw mula sa isang dilaw na bombilya. Ang sumunod na eksena ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Daniel. Si Catherine, ang modelong asawa na pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 3 taon, ay nakahiga sa ilalim ng kanyang kotse. Naka-gray sweatsuit siya at goma na guwantes. Isang kamay ang may hawak na maliit na flashlight sa kanyang ngipin habang ang isa naman ay may hawak na matulis na steel wire cutter. Ang kanyang mga galaw ay hindi lampa kundi tumpak, malamig, at walang pag-aatubili. Sa bawat pagtaas at pagclamp ng cutter, isang brake line, marupok ngunit nagtataglay ng buhay ni Daniel sa kanyang mga kamay, ang napuputol. Tinakpan ni Daniel ang kanyang bibig upang pigilin ang isang takot na sigaw mula sa kanyang lalamunan. Umagos ang mainit na luha sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang puso ay kasing lamig ng yelo. Bakit? Bakit gustong patayin ng babaeng nakasama niya sa pagtulog sa loob ng 3 taon? Ang pagmamahal ba na ipinakita niya sa lahat ng oras na ito ay isang hangal na pag-arte upang takpan ang kanyang malupit na ambisyon? Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng ultra-sensitive sound recording system ng mamahaling dashcam, nalihim na nilagyan ni Daniel ng backup battery para sa 24 oras na recording. Narinig niya ang pagtunog ng telepono ni Catherine. Inalis niya ang flashlight mula sa kanyang bibig, sinagot ang tawag, at inilagay ito sa speaker. Inilagay sa malamig na sementadong sahig upang ang kanyang mga kamay ay malayang magpatuloy sa kanyang masamang gawain. Ang boses ng isang babae, matamis na parang pulot, ngunit may kasamang nakakapanindig balahibo na kalupitan, ang lumabas. Honey, tapos ka na ba? Hindi na makapaghintay ang ating anak at ako. Lumalaki na ang tiyan ko araw-araw. Ang iyong anak ay sipa ng sipa. Ngayon, huwag mong kalimutang linisin ang lahat. Ang 65 milyon na iyon ay dapat mapunta sa ating anak. Nagpakasaya na ang iyong bobong asawa. Hinigpitan ni Catherine ang isang tornilyo habang tumatawa ng mapanukso. Ang kanyang boses ay umalingaw sa walang laman na garahe, tumatagos sa tainga ni Daniel na parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang ulo. Huwag kang mag-alala, Sinta. Puputulin ko na ang mga brake line ngayon. Bukas ay bababa siya sa matarik na daan ng bundok. Pagdating niya sa matalim na kurbada, walang makakapagligtas sa kanya. Kapag wala na siya, ang buong mana niya ay mapupunta sa aking mga kamay bilang kanyang legal na asawa. Kapag nangyari iyon, dadalhin kita at ang ating anak upang manirahan sa bahay na ito. Ang telepono sa kamay ni Daniel ay nahulog sa malambot na kumot, ngunit ang tunog ay parang kulog sa kanyang puso. Kaya ang lahat ng kanyang pag-aalala nitong mga nakaraang araw, pagsusuri sa kanyang kotse, pagsasabi sa kanya na magmaneho ng maingat, ay lahat lamang ng paghahanda upang ipadala siya sa impyerno. 5 milyon, isang anak na magtataglay ng kanyang pangalan, at isang magandang kabit. Iyon ang lahat ng kanyang gusto, at si Daniel ang tanging balakid na kailangang alisin. Nahiga si Daniel sa kama, hinila ang kumot sa kanyang buong katawan. Nanginginig siya ng husto, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkasuklam at pagkawasak ng puso. Sa dilim, kinagat ni Daniel ang kanyang labi hanggang sa dumugo ito upang pigilan ang anumang hikbi na makatakas. Ang pisikal na sakit na ito ay walang anuman kumpara sa malaking sugat sa kanyang puso. Ngayong gabi, ang naive na asawa na nagtiwala sa kanyang asawa ay namatay.
Ang bumangon sa kanyang lugar ay isang nakulong na lalaki na may pusong puno ng paghihiganti. Ii. Ang pista ng kasinungalingan, ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga kurtina, nagbibigay liwanag sa marangya ngunit malamig na kwarto. Hinabol nito ang dilim ng gabi, ngunit hindi nito kayang painitin ang nagyelo na puso ni Daniel. Umupo si Daniel sa kanyang vanity, nakatingin sa kanyang maputlang mukha sa salamin. Ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay patunay ng kanyang labanan kagabi laban sa sakit at pagkapuot. Dahan-dahang naglagay si Daniel ng makapal na layer ng foundation upang takpan ang kanyang pagod at isang coat ng malalim na pulang lipstick upang bigyan ang kanyang sarili ng pekeng pakiramdam ng enerhiya. Bumaba si Daniel sa hagdan, sinusubukang gawin ang kanyang mga hakbang ng kalmado hanggat maaari. Sa kusina, ang masaganang aroma ng kape ay sumama sa amoy ng sariwang tinapay, na lumilikha ng isang larawan ng isang mapayapang pamilya, ngunit ang lahat ay isang huwad. Umupo si Catherine doon, nakasuot pa rin ng kanyang malinis na puting shirt, hawak ang business section ng pahayagan habang masayang sumisipol. Nang makita niya si Daniel na bumaba, tiningnan niya ito at ngumiti ng mainit gaya ng dati. Ang kanyang tingin ay napakagaan na kung hindi nakita ni Daniel ang nangyari kagabi, marahil ay patuloy siyang nalunod sa pekeng tamis na ito. Gising ka na, Sinta. Ang kanyang malalim at malambot na boses ay bumulong. Hinila niya ang isang upuan para kay Daniel. Kinuha ko ang paborito mong bagels. Halika na, kumain ka na bago lumamig. Kakailanganin mo ang iyong enerhiya para sa pagmamaneho. Maraming matarik na pababa ang daan papunta sa Poconos. Mag-ingat ka, okay? Tinitigan ni Daniel ang umuusok na kape. Ang kanyang tiyan ay kumulo, ngunit pinilit niya ang isang ngiti at sumagot sa malambot na boses. Oo, mahal. Napakaisip mo naman. Sinuri mo ba ng maayos ang kotse? Medyo nag-aalala ako. Sandaling huminto si Catherine. Ang kanyang mga mata ay umiiwas kay Daniel bago bumalik sa normal. Labis kang nag-aalala. Ito ay isang bagong milong-libong-libong na kotse, at dinala ko ito sa opisyal na dealership para sa isa pang check-up kahapon. Ito ay perpektong ligtas. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling iyon, malakas na tumunog ang doorbell, sinisira ang awkward na kapaligiran sa pagitan nila. Bumukas ang pinto at si Ivana Alawi, ang paboritong kapatid ni Catherine na may bleached blonde hair, ay pumasok kasama ang isang lalaking may tattoo. Iyan ang kanyang bagong boyfriend, na sinasabing isang debt collector. Hindi man lang bumati si Ivana sa sinuman. Inihagis niya ang kanyang designer bag sa sofa at dumiretso sa dining table. Catherine, Daniel, hihiramin ko ang bago ninyong SUV ngayon, okay? Ang kotse ko ay nasa shop, ngunit ipinangako ko kay Shane na dadalhin ko siya at ang kanyang mga kaibigan sa kabundukan. Nakakahiya kung lilitaw ako sa isang lumang kotse. Si Vice Ganda, ang biyana ni Daniel, ay lumabas sa kusina na may dalang plato ng mainit na cinnamon rolls. Nang marinig ang kahilingan ng kanyang paboritong anak na babae, agad siyang sumang-ayon, ang kanyang boses ay matinis. Oh, hayaan mo na lang na hiramin ng iyong kapatid. Ang kotse na nakaupo lang ay masisira. Hayaan mong gamitin ng iyong kapatid upang painitin ang makina. Mayaman ka na ngayon. Huwag kang maging kuripot sa iyong sariling hipag. Sumulyap si Daniel kay Catherine, nakita ang kanyang mukha na namutla at pinagpapawisan. Alam ni Catherine na ang kotse ay ngayon ay isang gumagalaw na kabaong, ngunit hindi niya kayang sabihin ang katotohanan ni hindi niya ito mapipigilan ng labis dahil sa takot na mabunyag ang kanyang lihim. Nagkunwari si Daniel na nakasimangot, nagpakita ng nag-aatubiling mukha. Well, ngunit gagamitin ko sana ang kotseng iyon papunta sa Poconos upang bisitahin ang aking mga magulang. Bukod pa rito, kakaserbisyo lang nito. Hindi pa matatag ang makina. Paano kung kuhanin ni Ivana ang luma kong kotse? Nang marinig iyon, bumangon si Ivana na parabang napasok. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa, tumayo, at itinuro ang mukha ni Daniel. Huwag kang maging kuripot, Daniel. Nakakuha ka lang ng kaunting mana, at bigla kang tumitingin sa pamilya ng iyong asawa. Ang luma mong kotse ay ayos lang para sa isang maalikabok na road trip, ngunit kapag gusto kong hiramin ang bago para sa isang araw na paglabas, sasabihin mong hindi. Ma, tingnan mo ang aking hipag. Ipinatong ni Vice Ganda ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, nakatingin kay Daniel na parabang gusto niya itong sunugin. Napakalaki ng iyong drama, Daniel. Isang kotse lang, at ikaw ay napaka-calculative sa iyong sariling kapatid. Anong uri ka ng hipag, Catherine? Mayroon kang dapat sabihin. Takot ka ba sa iyong asawa? Nasa gitna ng apoy si Catherine. Sa isang banda ay ang kanyang pagmamataas at ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda ay ang takot na mabunyag ang kanyang lihim. Nauutal siya. Siguro mas mabuti kung. Ngunit nang makita ang nagbabantang tingin mula sa kanyang ina at ang pout ng kanyang kapatid, kasama ang kanyang sariling malalim na ego, huminga ng malalim si Catherine. Marahil ay naisip niya na sapat na madali ang mga daan ng bundok.
O marahil ay naisip niya na swerte ay kakampi niya. Nakita ni Daniel ang kaduwagan at kalupitan sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay ganap na manhid. Sa isang bahagyang ngiti, kinuha niya ang mga susi ng kotse at inihagis ang mga ito sa marmol na countertop. Ang tunog ng metal na kumakalansing ay matalim at malamig. Sige, dahil nagsalita na si nanay, ipapahiram ko ito sa kanya. Mag-ingat ka, Ivana. Mayroon siyang maraming kapangyarihan. Isang tap sa gas at ikaw ay mapipilit sa iyong upuan. Kinuha ni Ivana ang mga susi na parabang nakakuha siya ng ginto, tumatawa ng may kasiyahan hanggang sa sumingkit ang kanyang mga mata. Ngayon, iyan ang isang magandang hipag. Salamat, Daniel. Sinimulan ni Catherine na abutin upang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang kamay ay nanigas sa hangin at pagkatapos ay bumagsak ng malambot sa kanyang tabi. Pinanood ni Daniel si Ivana at ang kanyang boyfriend na lumabas ng masaya, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Catherine na nakatayo ng nakapako. Ang mga susing iyon ay hindi lamang nagbukas ng isang marangyang kotse. Binuksan nila ang mga tarangkahan ng impyerno para sa kanilang pamilya. Ang ugong ng makina ng SUV ay humina habang nawawala ito sa likod ng malaking gate na bakal, nag-iwan ng nakakapanindig balahibo na katahimikan sa marangyang bahay. Nanatili si Daniel sa leather sofa, hawak ang isang fruit knife at dahan-dahang nagbabalat ng mansanas sa isang mahaba, manipis, at pantay na piraso. Ang kanyang pagiging kalmado ay malaking kaibahan sa pagkabalisa ni Catherine. Ang kanyang asawa ay naglalakad pabalik-balik sa sala, paminsan-minsan ay sumusulyap sa orasan, pagkatapos ay nagkukunwari na kumuha ng pahayagan, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap ng kinakabahan. Nagpapawis ang kanyang noo, kahit na ang air conditioning ay nakatakda sa mababang temperatura. Takot siya. Alam ni Daniel iyon, ngunit ang kanyang takot ay hindi para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Ito ay takot na mabibigo ang kanyang krimen, o mas masahol pa, na ang kanyang mahina na konsensya ay kinakain siya. Si Vice Ganda ay umakyat sa kanyang kwarto upang magpahinga, iniiwan ang dalawa sa awkward na kapaligiran na ito. Kumagat si Daniel sa isang piraso ng mansanas. Ang matamis, presko na lasa ay natunaw sa kanyang bibig, ngunit naramdaman itong mapait sa kanyang lalamunan. Catherine, mahal, malambing na sabi ni Daniel, sinira ang tensyon, bakit mukha kang balisa? Magaling magmaneho si Ivana, at ang bagong kotse na iyon ay napaka-advanced, puno ng mga safety feature. Nag-aalala ka hanggang sa mamutla ka. Nagitla si Catherine na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Humarap siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng gulat sa loob ng isang segundo bago niya mabilis na tinakpan ito ng isang matigas, pilit na ngiti. Oh, medyo nag-aalala lang ako. Maraming matatalim na kurbada ang daan paakyat sa bundok, at mahilig ang babaeng iyon na magpatakbo ng mabilis, lalo na kapag kasama ang boyfriend niya. Hindi lang ako mapakali. Tinitigan ni Daniel ang kanyang mga mata, iniisip sa kanyang sarili, nag-aalala ba siya para kay Ivana, o nagdarasal siya na ang kotse ay mahulog sa bangin kasama ako sa loob. Lumipas ang oras, segundo sa bawat segundo. Ang ritmo ng pagtibok ng wall clock ay parang martilyo na nagpapako sa isang kabaong. 1 oras, 2 oras ang lumipas. Ang katahimikan sa bahay ay lumalalim, pumipiga sa kanilang mga dibdib na parang tingga. Hindi na kayang panatilihin ni Catherine ang kanyang peking kalmado. Inihagis niya ang pahayagan sa mesa, nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang kanyang telepono, balak tumawag, pagkatapos ay huminto. Paulit-ulit niyang ginawa ito. Takot siya. Takot na walang sasagot o takot na makarinig ng balita na labas sa kanyang perpektong senaryo. Biglang tumunog ang telepono ni Catherine, sinisira ang katahimikan at nagpatalon sa kanilang dalawa. Tiningnan ni Catherine ang screen, isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kanyang kamay ng husto kaya halos mahulog niya ang telepono sa marmol na sahig. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kumpunihin ang kanyang sarili, pagkatapos ay pinindot ang answer button. Ang kanyang boses ay nabulunan sa tensyon. Hello? Oo, ito po siya. Nanatiling nakaupo si Daniel, pinipigilan ang kanyang hininga, pinapanood ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa mula sa pagkalito hanggang sa gulat at sa huli ay sa matinding takot na umubos sa lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang telepono sa kamay ni Catherine ay nahulog sa sahig na may tuyong tunog. Nauutal siya pabalik, nanlupaypay ang kanyang mga binti, at bumagsak siya sa malamig na sahig. Ang kanyang bibig ay nakabuka, ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makabuo ng mga salita. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkawasak ng kanyang plano. Hindi ito mangyayari. Bakit, Ivana? Bakit si Ivana pa? Ang kanyang nakakapanakit na sigaw ay umalingaw-ngaw sa bahay, na parang hiyaw ng isang hayop na nasugatan ng malubha, puno ng kawalan ng pag-asa at sakit. Si Vice Ganda, nang marinig ang kakaibang ingay mula sa itaas,
ay nagmamadaling bumaba. Nang makita ang kanyang anak sa sahig, nagulat siya at tumakbo sa kanya. Catherine, ano iyon, anak? Ano ang problema mo? Agad na tumakbo si Daniel, naglalaro ng kanyang papel bilang nag-aalala na asawa. Hinawakan niya ang balikat ni Catherine ngunit bumulong sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dumudugong puso. Ano ang sabi mo, mahal? Sino ang dapat na mamatay? Sabihin mo sa akin. Ang dapat na mamatay. Ako. Hindi ba? Tumingala si Catherine, nakasalubong ang tingin ni Daniel na may mga matang duguan. Sa kanyang tingin ay isang matinding takot, na para bang nakakita ng demonyo na lumitaw sa maliwanag na araw. Binuksan niya ang kanyang bibig, balak sabihin ang isang bagay, ngunit ang kanyang lalamunan ay nabulunan. Isang walang kahulugan na tunog ng kabayo lamang ang lumabas. Sa sandaling iyon, kinuha ni Vice Ganda ang telepono mula sa sahig, itinapat ito sa kanyang tainga, at pagkatapos ay sumigaw ng nakakapanindig balahibo bago nahimatay. Ang parusa ng konsensya para sa kanilang pamilya ay nagsisimula pa lang. Ang katotohanan sa likod ng usok, isang ambulansya ang umalingaw-ngaw. Ang sirena nito ay tumatagos sa makapal na ulap ng daan ng bundok na nagdadala sa amin sa pinangyarihan ng aksidente sa ibaba ng isang matarik na pababa. Umupo si Daniel sa upuan ng pasahero sa harap, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa dashboard, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa harap. Samantala, umupo si Catherine sa likod, nanginginig na parang tuyong dahon, bumubulong ng mga hindi magkakaugnay na pangungusap. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay makapal sa amoy ng disinfectant at ang amoy ng kamatayan, ngunit wala itong anuman kumpara sa maasim na amoy ng nasusunog na goma at gasolina na umaakyat mula sa ilalim ng bangin. Hinarangan ng State Highway Patrol ang pinangyarihan. Ang dilaw na police tape ay kumakaway sa malamig na hangin ng hapon, na lumilikha ng isang nakakakilabot na tanawin. Nang lumabas kami ng kotse, ang tanawin na sumalubong kay Daniel ay isang bagay na malamang na hindi niya malilimutan, kahit na inihanda niya ang kanyang sarili para dito. Ang $1,100,000 na pearl white SUV, ang pagmamataas ni Daniel at ang sandata ng pagpatay ng kanyang asawa, ay ngayon ay isang pinilas na tumpok ng scrap metal sa ilalim ng halos 300 talampakang bangin. Ang itim na usok ay umuusok pa rin mula sa kompartimento ng makina na sumasama sa ulap ng bundok upang bumuo ng isang malamulto na hugis. Nang makita ang tanawin, lahat ng lakas ay tila nawala sa mga binti ni Catherine, bumagsak siya sa tabi ng daan, nagsuka ng halo ng berde at dilaw na likido. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto na parang isang tao na may malalang atake ng malaria. Isang highway patrol officer na may mukha na sinalubong ng araw ang lumapit sa amin na may hawak na notepad. Ang kanyang boses ay mabigat at malungkot, ngunit propesyonal. Sir, ma'am, pamilya ng may-ari ng sasakyan, labis kaming nalulungkot sa inyong pagkawala. Mula sa aming paunang investigasyon sa pinangyarihan at sa mga marka ng gulong, ang kotse ay nakaranas ng kabuuang pagkabigo ng preno habang bumababa sa isang matarik na kurbada sa mataas na bilis, na naging sanhi upang mawalan ito ng kontrol at direktang mahulog sa bangin. Ang dalawang sakay sa sasakyan ay malamang na hindi nakaligtas. Ang kondisyon ng mga katawan ay hindi buo dahil sa matinding impact at sunog. Ang mga salitang brake failure ay tumama kay Catherine na parang kidlat, na naging sanhi upang siya ay kulutin, ang kanyang mukha ay namutla. Alam niya higit kaninuman kung bakit bumigay ang preno ng kotse. Alam niya kung kaninong buhay ang bawat hiwa na ginawa niya kagabi. Hindi ang dating asawa na kinamumuhian niya, kundi ang nakababatang kapatid na pinahahalagahan niya ng labis. Tumayo si Daniel sa tabi niya, ang hangin ng bundok ay nagkakalat ng kanyang buhok. Sinuklay niya ito, tinatago ang malamig na tingin kung saan niya sinusuri ang takot na ekspresyon ng kanyang asawa. Mahinang sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pekeng gulat at kalungkutan. Oh my God, paano nangyari ito? Kakaserbisyo lang ng kotse namin kahapon. Paano bumigay ang preno? Isa ba itong mechanical na error? Ang tanong ni Daniel ay parang pagbubuhos ng asin sa malaking sugat ni Catherine. Lumingon siya upang tingnan ito. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na tumigil sa pagsasalita. Ngunit paano hihinto si Daniel? Ngayon, kailangan niyang iparamdam sa kanya ang pinakamalalim na kawalan ng tulong habang nasasaksihan niya ang resulta ng kanyang sariling mga aksyon. Tiningnan ng opisyal si Daniel ng may simpatiya, umiling at bumuntong hininga. Imbestigahan pa namin ang teknikal na aspeto, ma'am. Ngunit ipinapakita ng pinangyarihan na walang anumang senyales ng pagpepreno bago bumagsak ang kotse. Hayaan ninyo kaming samahan kayong dalawa sa morgue ng ospital ng probinsya para sa pagkakakilanlan, bagaman maaaring medyo mahirap ito. Kinailangan si Catherine na suportahan ng dalawang opisyal upang tumayo. Mahigpit niyang hinila ang kanyang mga paa patungo sa police car. Ang kanyang ulo ay nakayuko na parang isang makasalanan na naglalakad patungo sa bitayan.
Sumunod si Daniel sa likod, nakatingin sa malaking likod na dating kanyang matibay na suporta, ngayon ay nanginginig ng husto. Walang habag na naramdaman si Daniel, tanging kalungkutan lamang sa kapalaran ng tao. Ang kasakiman ay naging demonyo ang isang tao, at ngayon ang demonyo na iyon ay bumaling upang lamunin ang pinakamamahal nito. Ang daan patungo sa morgue ay tila walang katapusan. Ang maitim na ulap ay nakabitin sa itaas, nagpapahiwatig ng papalapit na bagyo. Hindi lamang isang bagyo ng kalikasan, kundi isa na lalamunin ang buong pamilya ng kanyang asawa sa isang latian ng kasalanan. Ang morgue ng ospital ng probinsya ay nakakapanindig balahibo na lamig. Ang matalim na amoy ng mga kemikal ay sumakit sa ilong, na nagpagulong sa tiyan ni Daniel. Ang maputlang-puting fluorescent lights ay nagbigay liwanag sa mga hilera ng malamig na stainless steel tables kung saan nakahiga ang dalawang katawan ng tahimik at walang imik sa ilalim ng malinis na puting kumot. Nakatayo si Catherine nang nakapako sa pintuan, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa steel door frame na para bang pinipigilan ang kanyang sarili na mahulog. Ang kanyang hininga ay mabigat, magaspang na hininga na parang isang nalulunod na tao. Natatakot siya, ang pinaka-primordial na takot ng tao kapag nahaharap sa kamatayan, at higit pa kapag nahaharap sa kanyang sariling mga biktima. Isang matandang forensic doctor na may makapal na salamin ang lumapit sa isa sa mga mesa. Ang kanyang boses ay mabigat sa katahimikan. Maari nang kilalanin ng pamilya ang namatay. Dahil sa matinding aksidente at sunog, ang kondisyon ng mga katawan ay malubhang nasira. Sinubukan naming gawin ang ilang rekonstruksyon, ngunit mangyaring ihanda ang inyong mga sarili. Dahan-dahang inangat niya ang puting kumot, inilalantad ang sunog at walang hugis na mukha na dating si Ivana. Ang tanging natitirang makikilala ay isang gintong kwintas na may 4-leaf clover charm na ibinigay ni Catherine sa kanya para sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Nagniningning pa rin ng mapanukso laban sa sunog na balat. Nang makita ang kwintas, sumigaw si Catherine ng malungkot, sumugod siya pasulong, niyakap ang katawan ng kanyang kapatid. Ang luha at sipon ay bumalot sa kanyang mukha. Ivana, kapatid ko, paano nangyari ito? Kasalanan ko. Sinaktan kita. Pinatay kita. Umiyak siya ng walang tigil, hinahampas ng malakas ang kanyang ulo sa gilid ng stainless steel table. Ang kanyang mga paghikbi ay umalingaw-ngaw sa malamig na kwarto, na nagpatalikod sa lahat ng naroroon sa awa. Ngunit sa kanyang mga iyak, alam ni Daniel na mas kaunti ang pagsisisi para sa pagkawala ng kanyang kapatid kaysa sa takot sa kanyang sariling malaking kasalanan. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang perpektong plano na nawasak. Sinasamantala ang sandali na nakatuon ang lahat sa paghihirap ni Catherine. Dahan-dahang lumapit si Daniel, inilagay ang isang kamay sa balikat ng kanyang asawa na parabang upang aliwin siya. Bumulong siya sa kanyang tainga, isang tunog na siya lang ang makakarinig. Ang kanyang boses ay kasing lambot ng hininga, ngunit may dalang bigat ng libu-libong tonelada. Catherine, mahal, bakit ka umiiyak ng husto? Hindi ba ito ang gusto mo, na bumigay ang preno ng kotse? Buti na lang masakit ang tiyan ko ngayon, kaya hindi ako nakasama sa plano. Kung hindi, ang taong nakahiga doon, ang sunog na katawan na iyon, ay ako. Hindi ba sa tingin mo ay mapalad ito, mahal? Agad na tumigil ang pag-iyak ni Catherine, na para bang sinasakal siya. Binaling niya ang kanyang ulo, nakatingin kay Daniel na may malalaki, takot na mga mata, ang kanyang mga pupil ay dilated sa takot. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Daniel bilang kanyang asawa, kundi bilang isang nakangiting demonyo mula sa impyerno. Nauutal siya pabalik, nanlupaypay ang kanyang mga binti, halos mahulog. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Ikaw. Nagsisimula siyang mapagtanto na ang pagkakataon na ito ay hindi pagkakataon, at ang asawa na akala niya ay tanga ay maaaring alam ang lahat. Sa sandaling iyon, nagdala ang isang morgue attendant ng isang bag na naglalaman ng mga personal na gamit na natagpuan sa pinangyarihan. Ang designer bag ni Ivana ay bahagyang nasunog. Sa loob ay may mga natunaw na lipstick, basag na powder, at isang lukot na piraso ng papel, isang resulta ng ultrasound. Agad na yumuko si Daniel upang kunin ang papel. Nagkunwari na aksidenteng nahulog ito sa harap ni Vice Ganda, nakakagising lamang at tinutulungan. Ang itim at puting ultrasound film ay nagpakita ng hugis ng isang maliit na fetus. Sa ibaba, malinaw na nakasulat, gestational age, 8 weeks. Nang makita ang film, lumaki ang mga mata ni Vice Ganda. Sumugod siya pasulong, kinuha ang papel na may nanginginig na mga kamay. Ano ito, Ivana? Buntis si Ivana? Tinakpan ni Daniel ang kanyang bibig, sumigaw na may gulat at malungkot na ekspresyon. Oh, buntis si Ivana, bakit hindi siya nagsabi ng anuman? Kaya, 2 buhay ang nawala. Ang aking mahirap na hipag. Ang mga salita ni Daniel ay parang huling pagtusok ng kutsilyo sa puso ni Vice Ganda. Mahigpit niyang hinawakan ang ultrasound film, sumigaw, at pagkatapos ay bumagsak sa malamig na sahig sa isang patay na pagkakahimatay. Nakatayo si Catherine doon, nakatingin sa kanyang walang malay na ina, sa katawan ng kanyang kapatid, sa ultrasound film.
Ang kanyang buong mundo ay nawasak sa milyon-milyong piraso. Pinatay niya ang kanyang kapatid at pati na rin ang kanyang pamangkin o pamangking babae na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makita ang mundo. Eve, ang hustisya ng mga hindi nakikita, ang opisina ng investigasyon sa istasyon ng pulisya ng probinsya ay masikip at mainit sa amoy ng usok ng sigarilyo. Isang lumang ceiling fan ang dahan-dahang umikot, gumagawa ng ritmikong tunog ng pag-ingit na para bang binibilang ang oras para sa isang hatol. Umupo si Daniel at Catherine na nakaharap sa isang senior investigator, isang lalaki na may kulay abo na buhok at matatalim na mata na tila nakakakita sa iyo. Umuupo si Catherine na nanginginig sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit kaya puti ang kanyang mga buko. Nagpapawis ang kanyang katawan, kahit na hapon na at lumalamig. Hindi siya nangahas na itaas ang kanyang mukha, nakatingin lang sa mesa na gawa sa kahoy na may mantsa ng kape. Tinapik ng investigador ang kanyang panulat sa mesa. Ang tuyong tunog ay nagpatalon kay Catherine. Sa isang mababa ngunit may autoridad na boses, sinabi niya, "Sir, ma'am, mangyaring ipaliwanag ang mga pangyayari ngayong umaga. Bakit ang biktima ang nagmamaneho ng inyong kotse? At bago siya umalis, may napansin ba kayong kakaiba sa sasakyan?" Nauutal si Catherine, nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na salita. Ang kanyang lalamunan ay parang nilagyan ng bulak, takot siya. Takot na ang isang maling salita ay magbubunyag ng katotohanan na kanyang tinatago. Nang makita ang kanyang asawa na tahimik, nagsalita si Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ginampanan niya ang kanyang papel bilang isang nagluluksa na hipag. "Officer, ngayong umaga ang aking hipag ay dumating sa aming bahay. Nagustuhan niya talaga ang bago kong kotse, kaya pinilit niya akong hiramin ito upang pumunta sa isang biyahe kasama ang kanyang boyfriend. Sa una, ayaw ko siyang hayaan, sir, dahil bago ang kotse at hindi pa ako sanay. Natatakot ako na hindi siya magiging ligtas." Huminto si Daniel, pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang panyo, sumusulyap sa nanginginig na Catherine sa tabi niya. Ngunit ang aking asawa, si Catherine, ay labis na naawa sa kanyang kapatid. Patuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay may malalim at banayad na akusasyon. Inakusahan niya ako ng pagiging isang kuripot na hipag. Sinabi niya, "Kotse lang yan. Huwag kang maging kuripot." Siya ang pumilit sa akin na ibigay sa kanya ang mga susi. Ako? Ako? Ginawa ko lang ang sinabi ng aking asawa, kaya ibinigay ko sa kanya. Kung nagpumilit lang sana ako na sabihin na hindi, marahil hindi sana ito nangyari. Lahat ng ito ay kasalanan ko, sir. Dahil mahina ako. Umiyak si Daniel, inilibing ang kanyang mukha sa mesa, nanginginig ang kanyang balikat. Ang kanyang mga salita ay parang nagsisisi, ngunit unti-unti nilang hinihigpitan ang isang panali sa leeg ni Catherine. Cleverly niyang inilipat ang responsibilidad sa pagbibigay ng kotse sa kanyang asawa, ginagawa siyang tao na direktang nagpadala sa kanyang kapatid sa kanyang kamatayan. Pinatingkad ng senior investigator ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Daniel patungo kay Catherine ng may hinala. Tinanong niya si Catherine, ang kanyang boses ay mas matigas. "Mr. Catherine, totoo ba ang sinabi ng iyong asawa? Ikaw ba ang nagsabi sa iyong asawa na ibigay ang kotse sa biktima?" Itinaas ni Catherine ang kanyang maputlang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding gulat, gusto niyang itanggi, upang sabihin na hindi. Ngunit ang mga salita ni Daniel ay ang katotohanan. Hindi niya kayang itanggi na pinilit niya ang kanyang asawa para sa kanyang pagmamataas at upang takpan ang kanyang krimen. Mahina siyang tumango, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Oo sir," sabi ko sa kanya. "Alam mo ba ang kondisyon ng kotse noong panahong iyon? Bago pa ito, bakit bumigay ang preno?" Pinilit ng investigador. Ang kanyang tingin ay parang drill na bumubutas sa kaluluwa ni Catherine. Nanginginig si Catherine, ang pawis ay umaagos sa kanyang pisngi. Nauutal siya. "Hindi ko alam. Bago pa iyon. Siguro may teknikal na depekto. Isang depekto sa pabrika. Paano ko malalaman?" Ang kanyang labis na kaba at takot ay hindi nakatakas sa mga mata ng karanasang opisyal. Matapos marinig ang paliwanag ni Daniel tungkol sa pagbibigay ng mga susi, dahan-dahang tumango ang senior investigator, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa maputlang mukha ni Catherine. Ibinuklat niya ang isang pahina sa case file, ang kanyang boses ay mabigat. "Tungkol sa kotse, gusto kong kumpirmahin muli. Ayon sa paunang ulat, ito ay isang bagong binili at kakaserbisyo lamang na sasakyan. Sa huling paggamit mo, may napansin ba kayong kakaibang senyales tulad ng kakaibang tunog, kakaibang pakiramdam sa pedal ng preno, o anuman?" Ang tanong na ito ay parang isang hindi nakikitang bitag. Mabilis na umiling si Catherine, ang pawis sa kanyang noo ay lumalala. "Hindi, sir, wala talaga. Bago pa ang kotse. Ginagamit ko ito at naramdaman itong perpektong makinis, walang problema. Sigurado ako na ito ay biglaang mechanical failure lang."
Sinubukan niyang bigyang diin ang pagiging perpekto ng kotse upang ilipat ang sisi sa manufacturer at takpan ang kanyang krimen. Si Daniel, na nakaupo sa tabi niya, ay pinilipit ang panyo na puno ng luha, ngunit ang kanyang puso ay kapansin-pansin na kalmado. Alam niya na ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang magtanim ng hinala, upang gawing katotohanan ang takot ni Catherine. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa opisyal. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Officer, sinasabi ng aking asawa iyan, ngunit sa tingin ko ay hindi, sir. Ilang araw na ang nakalipas. Nang umuwi ako mula sa trabaho at ipinarada ang kotse sa garahe, nakarinig ako ng kakaibang tunog ng pag-click mula sa ilalim ng kotse. Agad na lumingon si Catherine kay Daniel, ang kanyang mga mata ay malaki na parang gusto niya itong lunukin. Sasabihin na sana niya upang magambala, ngunit mas mabilis si Daniel. Noon, sasabihin ko sana kay Catherine na tulungan akong suriin ito. Patuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at inosensya, ngunit labis akong pagod, nakalimutan ko. Ngayong umaga, balak ko sanang ipaalala sa kanya, ngunit nagmamadali siya upang pilitin ako na ibigay ang mga susi kay Ivana, kaya wala akong pagkakataong sabihin ang anuman. Ang kakaibang tunog ba na iyon ay isang masamang senyales, sir? Pinatingkad ng investigador ang kanyang mga mata, huminto ang panulat sa kanyang kamay, matulis siyang tumingin kay Catherine. Isang kakaibang tunog sa ilalim ng kotse. Mr. Catherine, binanggit ito ng iyong asawa. Ikaw ang laging sumusuri sa kotse. Bakit hindi mo ito natagpuan? Naramdaman ni Catherine na nanigas ang kanyang leeg, ang kanyang mukha ay naging pula hanggang maputla. Nauutal siya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sigurado ako na mali ang narinig ng aking asawa. Walang ingay. Huwag kang magsalita ng walang katuturan at lituhin ang opisyal. Sinubukan niyang itanggi, ngunit ang kanyang labis na gulat ay nagdulot lamang ng mas maraming hinala. Ibinaba ni Daniel ang kanyang ulo, nagkunwari na natakot sa galit ng kanyang asawa, bumulong ng mahina, malinaw kong narinig, mahal. Ito ay tunog ng metal sa metal na nag-click, nakakatakot talaga. Kung alam ko lang na mangyayari ito, pipilitin ko sana kayong suriin ito muli. Hindi ko sana ibinigay ang kotse kay Ivana, lahat ng ito ay kasalanan ko sa pagiging pabaya. Wala nang sinabi ang investigador. Dahan-dahan siyang gumawa ng mga tala sa kanyang notebook, ngunit ang paraan ng pagtapik niya sa kanyang panulat ay nagpapakita na nagsisimula na siyang ikonekta ang mga punto. Isang bagong serbisyong kotse ay biglang may kakaibang ingay. Ang asawa ay nagpumilit na ibigay ang kotse sa kanyang kapatid habang ang asawa ay nakarinig ng ingay ngunit hindi pinansin. Ang mga detalyeng ito kapag pinagsama-sama ay nagbigay ng isang napaka-hindi pabor na larawan para kay Catherine. Paglabas ng istasyon ng pulisya, dumilim na ang kalangitan. Ang mahihinang ilaw ng kalye ay nagbigay ng mahaba, manipis na anino ni Catherine. Naglakad siya sa unahan, mabigat ang kanyang mga hakbang na para bang may pabigat na mga bato. Paminsan-minsan siyang sumusulyap kay Daniel. Ang kanyang tingin ay puno ng hinanakit at hinala. Ang malaking bahay ay nalubog sa dilim. Ang kalungkutan ay bumalot sa bawat sulok na napakabigat na nakakasakal. Matapos dalhin ng umiiyak na si Vice Ganda sa kanyang kwarto, hindi man lang nagsalita si Catherine kay Daniel. Dumiretso siya sa kanyang study at nilak ang pinto mula sa loob. Mula sa labas, narinig ni Daniel ang tunog ng mga bote ng alak na nagkakalat, ang tunog ng takip na binuksan, at pagkatapos ay ang tunog ng paglunok. Umiinom siya upang lunurin ang kanyang takot, upang tumakas mula sa mapait na katotohanan na kanyang nilikha. Bumalik si Daniel sa master bedroom. Ang kwarto na dating isang mainit na pugad ng pagmamahalan ay ngayon ay kasing lamig ng libingan. Hindi binuksan ni Daniel ang mga ilaw, nakaupo at niyakap ang kanyang mga tuhod sa malaking kama, ang dilim ay nagbabanta na lamunin siya. Ngayong gabi ay magiging isang mahabang gabi, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya na ito. Ang tunog ng mga paghikbi ng kanyang biyenan ay mahina na maririnig mula sa katabing kwarto, na sinasalita ng mga tunog ng pagngangalit ni Catherine at ng mga bagay na inihagis mula sa ibaba, na lumilikha ng isang symphony ng pagdurusa. Kinuha ni Daniel ang kanyang telepono. Ang asul na ilaw mula sa screen ay sumasalamin sa kanyang walang ekspresyon na mukha. Panahon na para ihanda niya ang kanyang sarili para sa totoong labanan, ang labanan upang humingi ng hustisya para sa kanyang sarili. Idinayal ni Daniel ang numero ng kanyang ama. Sa kabilang dulo, mabilis na sinagot ang telepono. Ang malalim, mainit, at balisa na boses ng kanyang ama ay nagpatulo sa luha sa mga mata ni Daniel. Daniel, si tatay ito. Anak, kumusta ka? Narinig ko ang tungkol sa aksidente. Ayos ka lang, tama? Nanikip ang lalamunan ni Daniel. Lahat ng pagkabigo at sakit na pinigilan niya sa buong araw ay tila gumuho, ngunit alam niya na hindi siya maaaring maging mahina ngayon. Huminga siya ng malalim, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses hanggat maaari. Ayos lang ako, tatay. Ayos lang ako.
Ngunit, tatay, hindi ito kasing simple ng isang aksidente. Si Catherine, balak niya akong patayin. Pinutol niya ang mga brake line, ngunit ang nagmaneho ng kotse ay si Ivana, ang kanyang kapatid. May isang sandali ng katahimikan sa kabilang dulo. Narinig ni Daniel ang isang galit na pagbuntong hininga at ang tunog ng isang kamao na humampas sa mesa. Ano? Ang bastos na iyan ay nangahas na gawin iyan sa aking anak. Pupunta ako ngayon, tatapusin ko siya. Ang boses ng kanyang ama ay nanginginig sa galit, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Daniel. Hindi pa, tatay. May plano ako. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay na mas mahalaga, mangyaring kontakin si Attorney David, ang abogado ng aming pamilya. Gusto kong ihanda niya agad ang mga dokumento upang i-freeze ang lahat ng aming joint assets. Matapos pakalmahin ang kanyang ama at bigyan ng detalyadong instruksyon, ibinaba ni Daniel ang telepono at muling tumawag sa kanyang abogado. Sa dilim, narinig ni Daniel ang kanyang sariling tibok ng puso na sumasama sa tunog ng ulan na nagsimulang bumagsak sa bintana. Nanginginig pa rin si Catherine sa kanyang study, inilalabas ang kanyang galit sa mga walang buhay na bagay. Ngunit hindi niya alam na sa itaas mismo ng kanyang ulo, ang asawa na kanyang minamaliit ay dahan-dahang naghihigpit ng isang panali sa kanyang leeg. Habang lumalalim ang gabi, lumakas ang ulan. Ang hangin ay umalingaw-ngaw sa mga bitak ng pinto, na parang mga paghikbi ng mga nagluluksa. Humiga si Daniel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatingin sa kisame. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang telepono na para bang ito ang kanyang tanging lifeline. Sa wakas ay pinayagan niya ang kanyang sarili na isipin ang mga unang araw ng kanilang kasal tungkol sa mga pangako na ginawa ni Catherine. Ang mga ito ay ngayon ay matatalim, basag na piraso ng alaala na humihiwa sa kanyang puso, ngunit ang sakit na iyon ay nasa nakaraan. Ang natira ay isang malamig na pagbabantay. Ang mga lihim na nalantad. Kinabukasan ng umaga, nagising si Daniel at nakita na dumaan na ang bagyo, nag-iwan ng kulay abo na kalangitan at damp na hangin. Tahimik ang bahay. Malamang ay nakatulog si Catherine sa gitna ng kaguluhan ng kanyang study matapos uminom magdamag. Pagkatapos lang ni Daniel na maghanda, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag ito mula sa kanyang abogado, si Attorney David. Ang kanyang boses ay mabilis at propesyonal, dumiretso sa punto. Misus, Daniel, naipaimbestiga ko na ang iyong pinakiusap. Ang sitwasyon ay lubhang kahina-hinala, eksakto gaya ng iyong hula. Ang iyong asawa, si Catherine, ay nagtatangkang maglipat ng malalaking ari-arian at mabilis. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang kanyang telepono, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Mangyaring ipaliwanag ng detalyado, Attorney David. Ano ang ginawa niya? Nagkalat si Attorney David ng ilang papeles, ang tunog ay kumakalansing sa speaker. Ngayong umaga, nagrehistro ang sistema ng isang malaking transfer order ng humigit kumulang 5,500 mila mula sa iyong joint account patungo sa personal account ni Vice Ganda, ang iyong biyenan. Bukod pa rito, pinoproseso niya ang paglipat ng kanyang mga shares sa kanyang construction firm sa isang bagong LLC. Ang signatory bilang kanyang legal na kinatawan ay isang babae na nagngangalang May, na sinasabing kanyang dating sekretarya. Mae, ang pangalan ay pamilyar. Ito ang kabit na ang boses ay narinig ni Daniel sa pamamagitan ng dashcam noong gabing iyon. Hindi lang siya gustong patayin para sa mana. Gusto niyang ubusin ang lahat ng kanilang pag-aari upang pasayahin ang kanyang kabit at ang kanyang ina. Ang kanyang kasakiman at kawalang hiyaan ay higit pa sa imahinasyon ni Daniel. Huminga ng malalim si Daniel, ang kanyang boses ay naging matatag. Attorney David, agad na maghain ng petisyon sa korte. Humingi ng emergency temporary restraining order upang i-freeze ang lahat ng aming joint assets sa kadahilan ng away mag-asawa at pinaghihinala ang paglustay ng ari-arian. Gawin mo na ngayon. Huwag mo siyang hayaang maglipat ng isa pang dolyar. Nauunawaan ko, ma'am. Agad ko itong gagawin. Tungkol sa ebidensya ng kanyang affair at ang balak na pagpatay, ano ang mayroon ka? Tanong ni Attorney David. Sumulyap si Daniel sa maliit na safe sa sulok ng kwarto kung saan niya inilagay ang USB drive na naglalaman ng dashcam recording. Maingat niyang ginawa ang 3 kopya. Isang ipinadala sa isang lihim na email, isang ibinigay sa kanyang ama at ang orihinal na nasa kanyang pag-aari. Ito ang kanyang ace in the hole at ang hatol ng kamatayan ni Catherine. May sapat akong patunay, Attorney David. Ikaw na ang bahala sa mga ari-arian. Ipapahayag ko ang ebidensyang ito sa pinakamagandang pagkakataon. Kapag iniisip niya na ligtas siya, matatag na sagot ni Daniel bago ibinaba ang telepono. Naglakad si Daniel sa bintana, nakatingin sa bakuran kung saan nakaparada ang kotse ni Catherine. Iniisip pa rin niya na siya ay isang hangal na babae na kayang umiyak lamang at umasa sa iba. Wala siyang ideya na habang nalulunod siya sa alak at takot, dahan-dahang naglalagay si Daniel ng bitag, hinaharangan ang bawat ruta ng kanyang pagtakas.
Ang pakiramdam ng pagtataksil ng taong nakasama niya sa pagtulog ay hindi lamang nakakasakit ng puso. Ito ay isang insulto sa kanyang dignidad. Ginamit niya ang kanyang pera, ang pawis at luha ng kanyang mga magulang upang suportahan ang isang kabit at magbalak laban sa kanya. Isang alon ng pagduduwal ang bumangon sa kanyang lalamunan, ngunit nilunok niya ito pabalik. Upang maiwasan ang hinala mula kay Catherine at Vice Ganda, nagdahilan si Daniel upang lumabas at bumili ng mga gamit para sa serbisyo ng libing ni Ivana. Sumakay siya ng taxi papunta sa isang nakatagong cafe sa isang maliit na eskinita na 12-12 ng milya mula sa kanilang tahanan. Dito inayos ni Daniel ang kanyang pakikipagkita sa kanyang ama, ang tanging lalaki sa mundo na nagmamahal sa kanya ng walang pasubali at hinding-hindi siya ipagtataksil. Pagpasok niya, nakita ni Daniel ang kanyang ama na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang buhok ay tila pumuti. Matapos ang lahat ng nangyari, ang kanyang malalim, balisa na mga mata ay nakatingin sa pinto. Nang makita si Daniel, agad na tumayo ang kanyang ama. Mahigpit na hinawakan ng kanyang magaspang na kamay ang balikat ni Daniel, kumikinang ang kanyang mga mata. Anak ko, patawarin mo ako, tatay. Pasensya na sa pagpapaasawa ko sa iyo sa bastos na iyan, sana ay pinigilan ko na mula pa sa simula. Niyakap ni Daniel ang kanyang ama, naramdaman ang pamilyar na init at ang mahinang amoy ng tabako sa kanyang shirt. Lahat ng lakas na kanyang natipon ay tila nawala. Umiyak siya na parang isang maliit na babae. Tatay, natakot talaga ako. Gusto niya akong patayin. Napakasama niya, tatay. Hinaplos ng kanyang ama ang kanyang likod. Ang kanyang kamay ay nanginginig ngunit puno ng lakas. Shh! Shh! Nandito si tatay, hindi ko siya hahayaang makatakas. Nakakontak na ako sa ilang matatandang kaibigan sa puwersa ng pulisya. Tahimik nilang susubaybayan ang kasong ito. Tungkol sa mga ari-arian, huwag kang mag-alala. Si Attorney David ay napaka-meticulous. Hindi siya makakakuha ng isang sentimo mula sa iyo. Matapos umiyak ng buong puso, pinunasan ni Daniel ang kanyang luha, umupo sa tapat ng kanyang ama, at muling naging kalmado upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Tatay, hindi pa ngayon ang oras upang ipakita ang ating kamay. Malapit na ang libing ni Ivana. Ito ang sandali kung saan ang kanyang pamilya ay pinakanagtitipon at pinakamahina. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Binaba ni Daniel ang kanyang boses, bumulong ng kanyang plano sa tainga ng kanyang ama, matapos makinig, kumislap ang mga mata ng kanyang ama sa pagpapasiya, matatag siyang tumango. Sige, anak, gawin mo ang gusto mo. Ihahanda ko ang lahat mula sa labas upang suportahan ka, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na maging ligtas. Kung may anumang panganib, tumakbo ka agad sa akin. Narinig mo ba ako? Oo, tatay. Mag-iingat ako. Pinisil ni Daniel ang magaspang na kamay ng kanyang ama, nagpapasalamat na mayroon pa rin siyang kasama sa gitna ng bagyong ito. Ang pagmamahal ng kanyang ama ang lighthouse na gumagabay sa kanya, na pumipigil sa kanya na mawala sa paghihiganti at kawalan ng pag-asa. Maigsi lang ang pagpupulong, ngunit nagbigay ito kay Daniel ng matinding lakas. Nagpaalam siya sa kanyang ama at lumabas ng cafe. Maulap pa rin ang kalangitan, ngunit sa kanyang puso, malinaw ang landas. Nang dumating siya sa bahay, lumala ang kapaligiran ng kalungkutan. Isang tent ng libing ang inihahanda sa harap ng bakuran. Nagsimulang tumugtog ang malungkot na tunog ng musika ng libing. Si Catherine ay nakaupo na nag-iisip sa sala, nagsisimula ng lumabas ang balbas, ang kanyang mga mata ay maitim na parang panda. Nang makita si Daniel na bumalik, sumulyap lang siya sandali bago muling tumingin sa ibaba ng walang salita. Ano ang kinatatakutan niya? Na ang espiritu ng kanyang kapatid ay darating upang humingi ng hustisya o na malapit nang dumating ang batas para sa kanya. Ang punerarya sa isang punerarya ng lungsod ay nalubog sa isang malungkot na puti, napakalamig na nagpatayo ng balahibo. Kahit nakalagitnaan ng tag-init sa labas, ang mga wreath ng puting chrysanthemum ay nakahanay sa pasukan, ang matalim na amoy nito ay sumama sa amoy ng nasusunog na insenso upang lumikha ng isang nakakasakal na kapaligiran. Nagpasya si Catherine na ganapin ang serbisyo ng libing ni Ivana dito, hindi sa kanilang bayan. Sinabi niya na gusto niyang umalis ang kanyang kapatid ng mapayapa sa pinakamagandang lugar na posible. Ngunit alam ni Daniel na sinusubukan niyang panatilihin ang huling piraso ng kanyang dignidad at gamitin ang pulutong upang takpan ang takot na kumakain sa kanya. Maraming nagluluksa ang dumalo, karamihan sa kanila ay mga kasosyo sa negosyo at empleyado mula sa kumpanya ni Catherine. Naglakad sila ng tahimik, maingat na nagsasalita, ngunit ang mga mata ng lahat ay may pag-uusisa tungkol sa biglaang pagkamatay ng batang hipag. Nakatayo si Daniel sa tabi ng kabaong, may puting benda na nakatali sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay maputla at walang make-up, na nagpapakita ng pagkapayat mula sa mga araw ng walang tulog na gabi. Ibinaba niya ang kanyang ulo, kinikilala ang bawat grupo ng mga nagluluksa.
kusang umagos ang luha ng walang pangangailangan ng pagkukunwari. Umiyak siya para sa pagiging maikli ng buhay ng tao, para sa kalupitan ng puso ng tao, at para sa kanyang sariling trahedya na kapalaran. Nakatayo si Catherine sa tabi ni Daniel, ang kanyang mamahaling itim na suit, na nagpapatingkad sa kanyang maputlang mukha. Patuloy siyang nag-aayos ng kanyang kurbata, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay walang pahinga, sumusulyap sa paligid na parabang natatakot na biglang may lumabas at magbunyag ng kanyang krimen. Ang kanyang tensyon ay malinaw, na nagpaparamdam sa mga sensitibo na may mali. Nagsisimula pa lamang ang serbisyo, isang nakakapanakit na sigaw mula sa harap ng pinto ang sumira sa pekeng solemnidad. Si Vice Ganda, ang biyena ni Daniel, ay lumitaw na may suot na lumang brown na cotton dress, gulo-gulo ang buhok, suportado ng dalawang kamag-anak. Nautal siya na parang nahihilo, hinahampas ang kanyang dibdib, ang kanyang bibig ay umuungol ng pangalan ng kanyang anak na babae. Ivana, anak ko, bakit mo iniwan ang iyong ina? Ang matanda ang naglilibing sa bata, wala bang mata ang Diyos? Ang aking anak ay namatay ng napakasama, anak ko. Ang mga iyak ni Vice Ganda ay parang drill na bumubutas sa kaluluwa ni Catherine na nagpatalon sa kanya, lalo siyang namutla. Nagmadali siyang suportahan ang kanyang ina. Sinusubukang pakalmahin siya upang maiwasan ang pagdalo ng atensyon. Ngunit malinaw ang kanyang gulat. Ma, kalma, ma. Maraming tao dito. Huwag kang sumigaw. Ngunit si Vice Ganda ay hindi na nakakarinig ng anuman. Ang sakit ng pagkawala ng isang anak, na pinagsama ng lumalaking hinala mula sa ultrasound film, ay nagpabago sa kanya sa isang galit na babae. Kumawala siya sa pagkakahawak ni Catherine, sumugod patungo sa kabaong, at hinampas ang kanyang ulo sa kahoy na takip, sumisigaw, sino ang pumatay sa aking anak? Ang aking anak ay malusog, bago ang kotse. Paano siya namatay ng ganito? May nanakit sa kanya. Oh God! Ang mga pagluluksa ni Vice Ganda ay nagdulot ng gulo sa buong bulwagan, nagsimulang kumalat ang mga bulungan. Napansin ni Daniel ang ilang nakasuot sibilyan na pulis na nakatayo sa gitna ng pulutong, ang kanilang mga mata ay maingat na nanonood sa bawat galaw ng kanilang pamilya. Napansin din sila ni Catherine. Natakot siya na baka may lumabas sa kanyang ina sa kanyang emosyonal na estado, kaya mas mahigpit niyang hinawakan ito, bumubuhos ang pawis sa kanyang mukha. Binalingan niya si Daniel, ang kanyang mga mata ay duguan sa pagbabanta, bumulong sa nagngingit-ngit na ngipin, tumayo ka lang doon, dalhin mo siya sa loob para magpahinga. Gusto mo bang sirain niya ang libing na ito? Dahan-dahang lumapit si Daniel, tumatawa sa loob. Kung mas natatakot siya, mas kailangan ni Daniel na hayaan ang dramang ito na magpatuloy. Dahan-dahang inilagay ni Daniel ang kanyang kamay sa balikat ni Vice Ganda, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga malapit. Ma, mangyaring maging mapagpasensya. Hayaan mong umalis si Ivana ng mapayapa. Kung umiiyak ka ng ganito, paano siya makakapagpahinga? Ang aksidenteng ito ay isang trahedya. Walang sinuman ang gustong mangyari ito. Mangyaring huwag mo itong isipin ng labis at magkasakit. Ang mga salita ni Daniel ay parang paghuhulog ng gasolina sa apoy. Agad na umikot si Vice Ganda, ang kanyang namumula na mga mata ay nakatingin kay Daniel. Sa kanyang mga mata, nakita ni Daniel hindi pagmamahal, kundi isang nagniningas na puot. Kailangan niya ng outlet, isang taong sisihin sa pagkamatay ng kanyang anak na babae, at si Daniel, ang manugang na hindi niya kailanman nagustuhan, ay ang perpektong target. Biglang kumawala si Vice Ganda kay Catherine, sumugod kay Daniel na may bilis ng isang nasugatan na hayop. Bago pa makapag-react si Daniel, isang malakas na sampal ang lumapag sa kanyang kaliwang pisngi, nakakasakit at mainit. Ang lakas ng babae, na sanay sa matinding trabaho, ay napakalakas kaya natumba si Daniel pabalik, nahulog sa malamig na tile na sahig sa harap ng daan-daang pares ng mata. Ikaw! Itinuro ni Vice Ganda ang nanginginig na daliri sa mukha ni Daniel, ang kanyang boses ay isang matinis, naghihiganting sigaw. Ikaw! Ahas! Ikaw! Mamamatay tao! Alam mo na may mali sa kotseng iyon, kaya, sadyang ibinigay mo ito sa aking anak, hindi ba? Gusto mo siyang patayin, patayin ang buong pamilya ko. Iyan ang dahilan kung bakit mo ibinigay sa kanya ang sirang kotse. Ibalik mo ang aking anak. Ibalik mo ang aking apo. Nagulat ang buong bulwagan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Daniel. Ang ilan ay may simpatiya, ang ilan ay nanunuya, ngunit karamihan ay naghihinala. Ang isang nagluluksa na ina na inakusahan ang kanyang manugang ng pagpatay ay isang napakalaking akusasyon upang baliwalain. Hinawakan ni Daniel ang kanyang namumulang pisngi. Umagos ang luha, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil ginagampanan niya ang pinakamahalagang papel ng kanyang buhay. Itinaas niya ang kanyang mukha, nakatingin kay Vice Ganda na may mga matang puno ng luha, ang kanyang boses ay nanginginig sa kahihiyan ngunit malinaw. Ma, bakit mo sinasabi ang mga ganyang bagay? Sinasiraan mo ako,
bago pa ang kotse. Kakabili ko lang ng 120,000. Kakaserbisyo lang kahapon, paano ito masisira? Huminto siya, pagkatapos ay binalingan si Catherine, na nakatayo ng nakapako na parang isang kahoy na estatwa. Ang kanyang tingin ay tumagos sa kanyang madilim na kaluluwa, pinilit siyang harapin ang katotohanan. Si Catherine mismo ang nagsabi sa akin na ibigay ang mga susi kay Ivana. Sinabi ko sa kanya na gusto kong gumamit ng ibang kotse, ngunit nagpumilit si Catherine. Catherine, mangyaring magsabi ka ng isang bagay. Ipaliwanag mo sa iyong ina. Kung hindi, patuloy niyang iisipin na sadyang sinaktan ko ang iyong kapatid. Ang mga salita ni Daniel ay parang pagbubuhos ng malamig na tubig sa mukha ni Catherine na nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkakahimatay. Nakita niya ang kahinahinalang tingin na lumipat mula kay Daniel patungo sa kanya. Nakita niya ang ilang pulis na bumubulong sa isa't isa. Alam niya na kung hahayaan niyang magsalita pa si Daniel o hahayaan ang kanyang ina na magpatuloy sa paggawa ng eksena, ang kanyang nakakatakot na lihim ay mabubunyag dito mismo. Dinaig ng takot ang katuwiran. Sumugod siya pasulong, marahas na hinawakan ang balikat ng kanyang ina, at hinila siya pabalik, ang kanyang malaking kamay ay mahigpit na pumipiga sa bibig ng kanyang sariling ina. Ma, tumahimik ka. Baliw ka ba? Bago ang kotse. Paano namin malalaman na masisira ito pagang magsalita ng walang katuturan? May pulis dito. Umunggol si Catherine, ang kanyang boses ay nabulunan sa gulat, ang kanyang mukha ay baluktot sa isang nakakapanindig balahibo na maskara. Ang kanyang marahas na aksyon sa kanyang sariling ina sa gitna ng libing ay nagpatulala sa lahat. Si Vice Ganda, ang kanyang bibig ay natatakpan ng kanyang sariling anak, ay nakatingin na may malalaki, desperadong mga mata, lumalaban ng walang kabuluhan. Mukha siyang lubos na kaawa-awa. Nanatili si Daniel sa sahig, ang luha ay bumalot sa kanyang pisngi, ngunit sa loob ng kanyang puso ay naramdaman niya ang isang malamig na kasiyahan. Ang kaguluhan sa bulwagan ng libing ay dahan-dahang humupa matapos utusan ni Catherine ang mga kamag-anak na dalhin si Vice Ganda sa isang rest area sa likod. Gayunpaman, ang kapaligiran ng hinala at bulungan ay hindi nawala, lalo lamang itong lumakas. Nagtipon ang mga nagluluksa, ang kanilang mga tingin ay hindi na sa larawan ng namatay, kundi sumusulyap kay Catherine, ang babaeng nakatayo ngayon na nakayuko sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit kaya lumabas ang mga ugat. Ang kanyang gawa ng pagpapatahimik sa kanyang ina ay isang walang salitang pagtatapat ng abnormalidad at takot na kumakain sa kanya. Tinulungan si Daniel sa isang sulok kung saan siya umupo sa isang malamig na marmol na bench sa ilalim ng isang lumang puno. Ilang kamag-anak mula sa panig ng kanyang asawa ang dumating upang aliwin siya, nagpapakita ng simpatiya para sa hindi makatarungang sampal mula sa kanyang biyenan. Ngunit tumango lang sandali si Daniel at humingi ng oras na mag-isa upang kumalma. Nang umalis ang lahat, dahan-dahang kinuha ni Daniel ang isang telepono na may burner SIM card na inihanda niya mula sa bulsa ng kanyang coat. Nagliwanag ang screen sa madilim na sulok, na sumasalamin ng isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Panahon na upang ilunsad ang susunod na psikolohikal na parusa. Isang atake na puputulin ang huling ugnayan sa pagitan ng ina at anak na iyon. Binuksan ni Daniel ang kanyang gallery, pinili ang larawan ng ultrasound na lihim niyang kinopya mula sa isang file sa computer ni Catherine ilang linggo na ang nakalipas. Ito ang ultrasound ni May, ang kanyang kabit. Malinaw na nakasaad, lalaking fetus, 12 sa linggo ng pagbubuntis. Lihim niyang itinago ito ng maingat, tinatrato ang iligal na anak na iyon na parang kayamanan habang kayang gawin ang ganoong kalupitan sa kanyang sariling asawa. Inilakip ni Daniel ang larawan sa isang mensahe at ipinadala ito sa numero ng telepono ni Vice Ganda. Lumipad ang kanyang mga daliri sa keyboard, nagtatype ng bawat matulis na salita. Tingnan mo ng mabuti, Vice Ganda. Kailangan ng iyong anak ang pera upang palakihin ang kanyang panganay na anak, kaya kailangan mong isakripisyo ang iyong anak, 5 milyon kapalit ng 2 buhay. Napakagaling ng iyong anak sa matematika. Sa pagpindot ng send, nakita ni Daniel na na-deliver ang mensahe. Naramdaman niya ang ginhawa, ngunit mayroon ding malalim na kapaitan. Inilagay niya ang telepono, nakatingin sa kulay abo na kalangitan, iniisip ang reaksyon ni Vice Ganda pagtanggap ng mensaheng ito. Isa siyang ina na bulag na nagmamahal sa kanyang anak. Sa buong buhay niya, umasa siya sa isang apo na magtataglay ng pangalan ng pamilya. Ngunit ngayon, alam na ang apong iyon ay binili ng buhay ng kanyang sariling anak na babae at ng kanyang hindi pa isinisilang na apong babae. Magiging masaya ba siya o ganap na nawasak? Sa loob ng bulwagan, nagpatuloy ang musika ng libing. Ngunit kay Daniel, ito ay parang mga tambol ng digmaan. Inayos ni Daniel ang puting benda sa kanyang ulo, pinunasan ang kanyang luha, tumayo, at dahan-dahang naglakad patungo sa rest area kung nasaan si Vice Ganda. Gusto niyang makita sa kanyang sariling mga mata kung paano sinira ng malupit na katotohanan ang huling bulag na pananampalataya ng kanyang biyenan sa kanyang mahal na anak. Sa rest area ng pamilya,
Nakahiga si Vice Ganda ng malambot sa isang sofa, ang isang kamay sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay mababaw, ang kanyang lumang kulubot na mukha ay isang maskara ng matinding pagdurusa. Ilang babaeng kamag-anak ang nakapalibot sa kanya, nagmamasahe sa kanya, nagpapaypay sa kanya, at nagbibigay ng mga salita ng aliw. Nakahiga siya ng tahimik, ang kanyang mga mata ay blanko na nakatingin sa kisame, tahimik na luha ang umaagos mula sa sulok ng kanyang mga mata patungo sa unan. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa bulsa ng kanyang dress, isang matalim na buzz sa tahimik na kwarto. Mahina na inabot ni Vice Ganda ang kanyang lumang telepono. Pinipikit ang kanyang mga matanda na mata upang basahin ang mensahe. Nagtago si Daniel sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, pinipigilan ang kanyang hininga, pinapanood ang bawat pagbabago sa kanyang mukha. Sa una ay pagkalito nang makita niya ang hindi pamilyar na larawan ng ultrasound. Inilayo niya ang telepono, pagkatapos ay nilapit, sinusubukang basahin ang bawat linya ng maingat, at nang basahin niya ang mensahe sa ibaba nito, lumiit ang kanyang mga pupil. Nagsimulang manginig ng husto ang kanyang kamay na parabang nakuryente siya. Panganay na anak, pera, sakripisyo. Ang mga salita ay sumayaw sa harap ng kanyang mga mata, na nag-uugnay sa lahat ng kakaibang pangyayari sa nakaraan. Naalala niya kung paano nagrereklamo si Catherine tungkol sa pananalapi ng kumpanya nitong huli. Naalala ang balisa na tingin ng kanyang anak sa bawat pagtanggap niya ng kakaibang tawag sa telepono. Naalala ang labis na kasiglahan ni Catherine nang pilitin niya ang kanyang asawa na ibigay ang kotse sa kanyang kapatid. At higit sa lahat, naalala niya ang ultrasound film sa nasusunog na bag ni Ivana, dalawang bata. Isang patay kasama ang kanyang ina sa ilalim ng bangin, ang isa ay lumalaki sa sinapupunan ng ibang babae, inaalagaan ng dugo at laman ng kanyang sariling anak na babae, bastardo. Tumalon si Vice Ganda mula sa sofa na parang spring, nahulog ang kanyang telepono sa sahig, lumabas ang baterya. Hinawakan niya ang kanyang ulo, sumigaw sa matinding sakit na parang isang nasugatan na hayop na nagpagulat sa lahat sa kwarto. Naiintindihan niya ang lahat. Ang anak na kanyang sinamba, ang anak na palagi niyang pinupuri bilang isang masunurin at matalinong bata, ay isang demonyo. Para sa pera, para sa isang tagapagmana mula sa isang kabit, isinakripisyo niya ang kanyang sariling kapatid. Nakita ni Daniel ang lubos na pagkawasak sa mga mata ni Vice Ganda. Ang pinakamalakas na kuta ng paniniwala sa kanyang buhay ay gumuho sa alabok, hindi na siya umiiyak. Walang laman ang kanyang mga mata, ngunit mayroong isang nakakatakot na hinanakit. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang bibig ay bumubulong ng tahimik na sumpa. Dahan-dahang umatras si Daniel mula sa pinto, ang kanyang puso ay kumakabog sa halo ng tuwa at kasiyahan. Ang binhi ng hinala na kanyang itinanim ay ngayon ay lumaki sa isang nakalalasong puno, ang mga ugat nito ay matatag na ngayong nakabaon sa tila hindi masisira na ugnayan ng dugo. Sa labas, abala pa rin si Catherine sa pagbati ng mga bisita, ginagampanan ang kanyang papel bilang isang nagluluksa na kapatid. Wala siyang ideya na sa maliit na kwarto na iyon, ang ina, na laging nagtatanggol sa kanya ng walang pasubali, ay ngayon ay naging kanyang pinakamapanganib na kaaway. Nakatayo siya sa bingit ng isang bangin ng hindi namamalayan, at isang malakas na ihip lang ng hangin ang kailangan upang siya ay bumagsak, nawasak na parang mamahaling SUV ni Daniel. Natapos ang libing ni Ivana sa kaguluhan at tsismis. Umuwi ang mga nagluluksa na umuugoy ang ulo, iniwan ang punerarya na binalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Hindi na natili si Catherine sa bahay upang magluka kahit isang segundo. Sa sandaling umalis ang huling bisita, nagmamadali siyang umalis sa kanyang kotse na parabang hinahabol ng mga multo, dumiretso sa kanyang opisina. Nakatayo si Daniel sa ikalawang palapag ng balkonahe, pinapanood ang kanyang kotse na nawawala sa likod ng mga puno, binibilang ang oras hanggang sa kanyang pagkasira. Alam niya na pupunta siya sa kanyang opisina upang kumpletuhin ang kanyang huling ilegal na transaksyon. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang lambat ng batas ay malawak, hindi nakikita, ngunit hindi maiiwasan. Ang lahat ng kanyang ruta ng pagtakas ay lihim na selyado ni Daniel at Attorney David. Pagkalipas ng halos 2 oras, habang nakaupo si Daniel sa sala na nagkukunwari na binabalikan ang mga gastos sa libing, malakas na binuksan ang malaking gate na bakal. Humaginit ang kotse ni Catherine sa bakuran, huminto ng napakalakas kaya nag-iwan ito ng itim na marka ng gulong sa mga paving stone. Bumaba siya ng kotse, nawala ang lahat ng kanyang karaniwang kagandahan. Magulo siya, maluwag ang kanyang kurbata, duguan ang kanyang mga mata. Sumugod siya sa bahay na parang isang nasugatan na hayop. Nang makita si Daniel na nakaupo doon, lumapit siya at hinampas ang kanyang kamao sa salamin na coffee table na nagpatalon sa mga baso dito at nagpatapon. Umungol siya, ang kanyang boses ay nabulunan sa galit. Ano ang ginawa mo? Bakit frozen ang mga account ng kumpanya? Bakit tinanggihan ng bangko ang aking transfer order? Anong laro ang nilalaro mo sa likod ko?
Nagkunwari si Daniel na nagulat, nakaupo sa sofa, ang kanyang mga mata ay malalaki sa takot habang tinitingnan siya. Ang kanyang nanginginig na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Nautal siya. Ano? Ano ang sinasabi mo, Catherine? Wala akong alam. Nasa bahay ako buong araw na nakikipag-ugnayan sa libing ni Ivana. Bakit frozen ang mga account? Siguro ang pulisya. Ginawa nila ito para sa investigasyon ng aksidente. Ang inosente ngunit lohikal na sagot ni Daniel ay nagpahinto kay Catherine. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay umindayog, ngunit ang kanyang instinct at ang pagkadismaya sa pagkawala ng kanyang pera ay hindi siya hahayaang makawala. Lumapit siya, hinawakan ang kwelyo ng blusa ni Daniel at hinila siya patayo. Ang kanyang hininga, na amoy sigarilyo at hinanakit, ay tumama sa kanyang mukha. Huwag kang magkunwari na inosente sa akin, suminghal siya. Sinabi ng abogado ng bangko na may order na i-freeze ang joint assets dahil sa away mag-asawa. Bukod sa iyo, sino pa ang maaaring gumawa nito? Sinusubukan mo bang putulin ang aking lifeline? Gusto mo ba akong mamatay sa bahay na ito? Marahas niyang ibinalik si Daniel. Umikot ang kanyang ulo, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na lumaban. Alam niya na nire-record ng security camera sa sala ang lahat. Umiyak si Daniel, umagos ang luha sa kanyang pisngi. Catherine, baliw ka. Ako ang iyong asawa. Ano ang makukuha ko sa paggawa niyan? Hindi mo iniisip si Ivana, nakakamatay lang. Pera lang ang inaalala mo. Sinasabi ko sa iyo na hindi ako ang gumawa niyan. Bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Ang mahina na pagtutol ni Daniel ay lalo lamang nagpagalit sa kanya. Aakma na sana siyang manampal, ngunit isang sigaw mula sa tuktok ng hagdan ang pumigil sa kanya. Tigil. Papaslangin mo ba siya upang patahimikin? Tulad ng ginawa mo sa iyong kapatid? Nakatayo si Vice Ganda doon, mahigpit na nakakapit sa railing, nanginginig ang kanyang katawan. Tiningnan niya ang kanyang anak na may kakaiba, nakakadismayang tingin, na para bang nakatingin sa pinakamaruming basura sa mundo. Binitawan ni Catherine si Daniel, binalingan ang kanyang ina. Ang kanyang biglaang paglitaw at ang kanyang makahulugang salita ay nagulat sa kanya. Ang kanyang galit ay naging pagkalito. Hindi niya inaasahan na ang ina na palaging nagtatanggol sa kanya ay ngayon ay nasa panig ni Daniel. Higit sa lahat, may alam ang kanyang ina. Naglakad si Vice Ganda patungo kay Catherine. Nang walang salita, itinaas niya ang kanyang manipis, kulubot na kamay at malakas na sinampal ang kanyang minamahal na anak sa mukha. Ang sampal ay nagdala ng lahat ng pagkabigo, sakit, at paghihiganti ng isang ina na natuklasan na ang kanyang anak ay isang demonyo sa anyo ng tao. Hinawakan ni Catherine ang kanyang mukha, nakatingin sa kanyang ina na gulat. Ma, ano ba? Bakit mo ako sinasaktan? Stress na ako sa trabaho, at sa halip na tumulong, ito ang ginagawa mo. Ngunit hindi siya pinatapos ni Vice Ganda. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono, binuksan ang larawan ng ultrasound na ipinadala ni Daniel, at iniharap sa mukha ni Catherine. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matalim. Tingnan mo ito. Ang iyong panganay na anak, tama, para sa bastos na anak na ito. Para diyan, handa kang itulak ang iyong sariling kapatid sa kamatayan. Nang makita ang pamilyar na larawan ng ultrasound, namutla ang mukha ni Catherine. Nauutal siya pabalik, halos mahulog. Bakit? Bakit mayroon ka nito? Sino ang nagpadala nito? Binalingan niya si Daniel, ngunit nakaupo siya na nakakulubot sa sofa, umiiyak, na walang kahawig sa mastermind sa likod ng lahat ng ito. Nalito ang kanyang isip sa gulat. Alam niya lamang na ang kanyang pinakamadilim na lihim ay nabunyag sa taong pinakatatakutan niya. Sumugod si Vice Ganda sa kanya, hinawakan ang kwelyo ng kanyang designer shirt at pinunit ito. Bastardo ka. Ibalik mo sa akin si Ivana. Pinalaki kita upang patayin ang iyong sariling kapatid. Kung kailangan mo ng pera para sa ibang babae, dapat ay sinabi mo na lang, bakit mo ginawa ang ganoong nakakatakot na bagay? Inatake ng kanyang ina at pinilit ng kanyang frozen assets, hindi na makapagpigil si Catherine. Marahas niyang itinulak ang mga kamay ng kanyang ina. Inudyukan siya ng napakalakas kaya nahulog siya sa sahig. Umungol siya. Ang kanyang mukha ay pula. Ma, tumahimik ka. Ano ang alam mo? Ginawa ko ito para sa ating pamilya rin. Sa tingin mo gusto kong mamatay si Ivana? Dapat si Daniel. Kung namatay si Daniel, makukuha ko sana ang inang 5 milyon. Hindi mo naiintindihan. Lahat ito ay dahil sa lintik na Ivana na namatay sa lugar ng kanyang hipag. Ang nakakatakot na pagtatapat ay bumuhos mula sa kanyang bibig sa kanyang pagkawala ng kontrol na nagpatahimik sa buong kwarto. Nakahiga si Vice Ganda sa sahig, nakatingin sa kanyang anak na hindi makapaniwala. Mula sa kanyang upuan, lihim na inayos ni Daniel ang anggulo ng kamera ng kanyang telepono, nakatago sa likod ng isang florera ng bulaklak, na nire-record ang sandali kung saan nilagdaan ni Catherine ang kanyang sariling hatol ng kamatayan. Nagtapat siya,
Inamin niya sa kanyang sariling bibig na siya ang orihinal na target. Napagtanto ni Catherine ang kanyang pagkakamali at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Nakita niya ang kanyang ina na nakatingin sa kanya na parang halimaw. Nakita ang kanyang asawa na nakakulubot sa takot. Alam niya na walang balikan. Pinisil niya ang kanyang buhok, umungol na parang isang nakulong na hayop, pagkatapos ay tumalikod at tumakas patungo sa kanyang kwarto, isinara ang pinto. Iniwan niya ang kanyang ina na nakahiga sa paghihirap. Tinulungan ni Daniel si Vice Ganda na tumayo at sinamahan siya sa kanyang kwarto. Wala siyang sinabi, nakatingin lang ng blanko sa kisame. Alam ni Daniel na puno siya ng pagsisisi at pagdurusa, ngunit ang anumang awa ni Daniel para sa kanya ay matagal nang nawala. Bumalik si Daniel sa kanyang kwarto, inilapat ang kanyang tainga sa pader, nakikinig sa mga galaw sa kwarto ni Catherine. Tumunog ang kanyang telepono ng ilang beses. Sa una, hindi siya sumagot, ngunit sa huli, hindi makatiis, kinuha niya. Narinig ni Daniel ang kanyang malakas na boses. Hello? Bakit ka patuloy na tumatawag? Marami akong iniisip ngayon. Sa kabilang dulo ay si May, ang kanyang kabit. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay hindi na matamis. Ito ay matalim at magaspang. Kahit walang speakerphone, narinig ni Daniel ang kanyang pagsigaw. Marami kang iniisip, ako ang nababaliw. Nangako kang ilipat ang pera upang bayaran ang mga utang ng kapatid ko, hindi ba? Bakit wala pa ring laman ang account ko? Ang mga loan shark ay nakapalibot sa aking bahay. Hahayaan mo ba kaming mamatay? Sinubukan ni Catherine na pakalmahin siya, ngunit malinaw ang kanyang kawalan ng kakayahan. May, kalma. Makinig ka sa akin, ang mga account ko ay frozen ng aking asawa. Sinusubukan kong maghanap ng solusyon. Sabihin mo sa kanila na maghintay pa ng ilang araw. Okay? Nangako ako na makukuha ko ang pera. Kumusta ang ating anak? Siguraduhin mong walang mangyari sa kanya. Nananaginip pa rin siya ng kanyang tagapagmana. Naniniwala pa rin siya na mahal siya ng kanyang kabit, ngunit walang pakialam si May. Wala akong pakialam. Kung hindi ko makikita ang kalahating $1,000,000 sa aking account bukas ng tanghali, huwag mo akong sisihin sa anumang gagawin ko. Ipapakalat ko ang lahat tungkol sa atin sa buong internet. Hayaan mong malaman ng buong mundo kung sino ka talaga. Hayaan mong malaman ng iyong asawa na sinusuportahan mo ako gamit ang kanyang pera. Oh, at isa pa, aalisin ko ang sanggol na ito, wala kang pera, huwag mo nang pangarapin na magkaroon ng anak. Natapos ang tawag. Narinig ni Daniel ang sigaw ni Catherine sa kawalan ng pag-asa na sinundan ng tunog ng mga bagay na inihagis sa dingding. Nakulong siya mula sa lahat ng panig. Ang batas ay nag-freeze ng kanyang mga ari-arian. Ang kanyang sariling ina ay bumaling laban sa kanya. At ngayon ang kabit na pinagkakatiwalaan niya ng labis ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Ganap siyang nag-iisa. Umupo si Daniel sa kanyang kama, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Ang presyo ng pagtataksil ay minsan ay hindi nagmumula sa paghihiganti ng biktima, kundi sa kalupitan ng sariling mga kasabwat. V. Ang hatol ng batas. Kinabukasan ng umaga, habang ang hamog ay bumabalot pa rin sa bakuran, isang police car ang huminto sa harap ng kanilang gate. Tumunog ang doorbell ng matatag at malamig, na nagpagising sa buong bahay. Binuksan ni Daniel ang pinto, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang mukha bagaman nagkunwari siyang nanginginig ang mga kamay. Dalawang naka-uniforme na opisyal ang pumasok. Narito kami upang imbitahan si Mr. Catherine at Mrs. Daniel sa istasyon upang magbigay ng karagdagang pahayag tungkol sa aksidente sa trapiko. Bumaba si Catherine sa hagdan, lukot ang kanyang mga damit, nakalubog ang kanyang mga mata. Nang makita ang pulisya, nanlupaypay ang kanyang mga binti, at halos bumagsak siya. Alam niya na ang pagtawag na ito ay hindi kasing simple ng huli. Isang instinct ng kriminal ang nagsabi sa kanya na humihigpit ang panali. Sa malamig na interrogation room, sa ilalim ng puting fluorescent light, inilagay ng investigador ang isang transparent na evidence bag sa mesa. Sa loob ay isang pinutol at bahagyang nasunog na brake line, ngunit ang malinis, matalim na hiwa ay malinaw pa ring nakikita. Mr. Catherine, ito ang brake line mula sa pinangyarihan ng krimen. Ipinapakita ng forensic analysis na ang hiwang ito ay hindi dahil sa pagkasira, kundi sadyang pinutol ng steel wire cutters. Mayroon ka bang paliwanag? Tinitigan ni Catherine ang brake line, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang buong shirt ay basa sa pawis. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Umiling siya ng galit, hindi ko alam, siguro. Siguro may magnanakaw na pumasok. Hindi ko yan magagawa. Hindi kumilos ang opisyal. Isang magnanakaw? Walang naitala ang mga security camera sa iyong ari-arian na hindi autorisadong pagpasok sa garahe noong gabing iyon. Bukod pa rito, ang uri ng hiwang ito ay nagpapahiwatig na may magandang pag-unawa ang nagkasala sa mekanika ng sasakyan. Ikaw ay isang construction engineer at naiintindihan mo ang mga kotse.
Ano ang iyong iniisip? Umupo si Daniel sa tabi niya, nagkukunwari na nagulat. Pinutol? Sino ang napakalupit na ganoon, Catherine? May kaaway ka ba? Bakit nila tayo gustong patayin? Ang inosente na tanong ni Daniel ay lalo lamang nagpakaba kay Catherine. Tiningnan niya ito, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at takot. Alam niya na siya ay nag-acting, ngunit hindi siya nangahas na ilantad siya. Ang paglantad kay Daniel ngayon ay katulad ng pag-amin na siya ang mamamatay tao. Ang kapaligiran ay naging labis na tensyonado. Bawat segundo ay parang pagpapahirap para kay Catherine. Nararamdaman niya ang init ng katotohanan na sinusunog siya at ang lamig ng mga posas na naghihintay sa kanya. Inilibing niya ang kanyang ulo sa mesa, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok, nanginginig ng husto. Ang katahimikan sa interrogation room ay napakabigat na ang pagtibok ng wall clock ay nakakabingi. Bawat tibok ay parang pako na ibinabaon sa kabaong na dahan-dahang nagsasara sa kapalaran ni Catherine. Nakatingin ang kanyang mga mata ng blanco sa brake line sa evidence bag. Ang matinding takot ay pagkatapos ay naging hindi mapigilang galit. Ang isang nakulong na hayop ay laging kakagat ng bulag, at si Catherine ngayon ang hayop na iyon. Bigla siyang tumayo, humaginit ang kanyang upuan. Ang kanyang nanginginig na daliri ay tuwid na nakaturo sa mukha ni Daniel, duguan ang kanyang mga mata. Siya, officer. Siya. Alam niya na sira ang kotse. Alam niya na pinutol ang mga brake line. Iyan ang dahilan kung bakit sadyang ibinigay niya ang mga susi kay Ivana. Gusto niya akong patayin, ngunit si Ivana ang naging biktima. Siya ang pinakamalupit na babae sa mundo. Ang baliw na akusasyon ni Catherine ay nagpatulala sa kwarto. Sumimangot ang mga investigador. Nagkulubot si Daniel sa kanyang upuan, malalaki ang kanyang mga mata sa takot habang tinitingnan ang kanyang nagngangalit na asawa. Umagos ang luha sa kanyang pisngi, at umiling lang siya, nanginginig ang kanyang katawan, na lumilikha ng isang malaking kaibahan sa lupit ni Catherine. Hindi pa tapos si Catherine. Huwag kang magkunwari na inosente. Nakita mo akong ginagawa iyon, hindi ba? Bakit wala kang sinabi? Bakit mo ibinigay ang kotse sa aking kapatid? Demonyo ka. Siniraan mo ako. Dapat kitang patayin upang ipaghiganti si Ivana. Sumugod siya pasulong, ngunit mabilis siyang pinigilan ng dalawang opisyal, pinilit siya sa mesa. Lumaban si Catherine, ang kanyang bibig ay nagbubuga ng mga sumpa. Pinanood ni Daniel ang eksena, sumasakit ang kanyang puso. Hindi dahil sa awa para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, sa dating pagtitiwala sa isang malupit na tao. Hindi siya nagsisisi sa pagputol ng mga brake line. Galit lang siya na nabigo ang kanyang plano, at ang kanyang kapatid ang naging biktima. Sa bingit ng pagkasira, handa siyang ilipat ang lahat ng sisi sa kanya. Tiningnan ng investigador si Catherine nang may malamig na pagkasuklam, pagkatapos ay senyales sa kanyang mga subordinate na posasan siya. Binalingan niya si Daniel, ang kanyang boses ay lumambot. Mrs. Daniel, mangyaring kumalma. Ang iyong asawa ay nasa hindi matatag na emosyonal na estado, ilalabas namin siya upang kumalma. Pagkatapos sumara ang pinto, iniiwan ang kwarto na tahimik ngunit tensyonado pa rin. Alam ni Daniel na ito ang mahalagang sandali upang magbigay ng huling dagok, upang gawing kutsilyo ang mga baliw na akusasyon ni Catherine na babalik sa kanya. Pinunasan ni Daniel ang kanyang mukha, sinusubukang kumpunihin ang kanyang sarili, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang balikat. Tiningnan niya ang investigador, ang kanyang boses ay basag. Sir, ano ang problema niya? Bakit siya nagsasalita ng mga nakakatakot na bagay? Ako ang kanyang asawa. Ipinagkatiwala ko ang aking buhay sa kanya. Bakit niya iisipin na napakalupit ko? Walang paraan na malalaman ko na sira ang kotse. Kung alam ko lang, mas gugustuhin kong mamatay kaysa hayaan itong mangyari kay Ivana. Ibinaba niya ang kanyang ulo, umiiyak. Kakaiba ang kanyang pagkilos nitong huli, sir. Siguro ang shock ng pagkawala ng kanyang kapatid ay labis, at nagsimula siyang mag-hallucinate at sisihin ako. Siya ang haligi ng aming pamilya, ang aking tanging suporta. Ngayon na ganito siya, paano ako mabubuhay? Mangyaring tulungan mo siya, sir. Huwag mo siyang hayaang lumala. Tiningnan siya ng opisyal ng may simpatiya at pagpapasiya. Sa harap niya ay isang mahina, malas na babae na nagdurusa sa pagkawala at sa pagkasira ng pag-iisip ng kanyang asawa. Kung ikukumpara sa nagngangalit na Catherine, mas nakakumbinsi ang mga tapat na salita ni Daniel. Nauunawaan namin ang iyong sitwasyon, ma'am, sabi ng investigador ng may katiyakan. Isasaalang-alang namin ang pag-uugali at mga salita ni Mr. Catherine mula sa pananaw ng kriminal na sikolohiya, ngunit mangyaring makatiyak, ang batas ay nagbibigay prioridad sa ebidensya kaysa sa mga pagtatapat. Walang sinuman ang maaaring mag-akusa ng isang inosenteng tao. Tinanggap ni Daniel ang isang baso ng mainit na tubig, isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi sa loob.
Ginampanan niya ang kanyang papel bilang isang pasyenteng asawa hanggang sa huli, ginawang patunay ng kanyang kawalang tatag ng pag-iisip at kalupitan ang atake ni Catherine. Kung mas mahirap siyang inakusahan, mas baliw ang tingin niya sa mga mata ng mga investigador. Ito ang psikolohikal na bitag na kanyang itinanim. Itinatago ang kanyang malamig na ngiti. Tiningnan ni Daniel ang opisyal na may malungkot na mukha. Salamat, sir. Sana lang ay lumabas na ang katotohanan sa lalong madaling panahon upang makapagpahinga ng mapayapa ang espiritu ni Ivana. Ang aking pamilya ay nawasak na, sir. Matapos dalhin si Catherine sa isang pansamantalang selda, bahagyang lumuwag ang kapaligiran sa interrogation room, ngunit nanatili ang tensyon. Alam ni Daniel na oras na upang ibigay ang huling piraso ng puzzle. Ang motibo. Sir, dahan-dahang sabi ni Daniel, may isa pang bagay na kinakatakutan kong sabihin dahil sa takot na masira ang pangalan ni Catherine. Ngunit nag-aalala ako na baka labis siyang desperado na gumawa ng isang baliw na bagay. Agad na naging atento ang opisyal. Mangyaring sabihin sa amin, ma'am, anumang impormasyon ay mahalaga. Huminga ng malalim si Daniel. Nitong huli, kakaiba ang pagkilos ni Catherine, sir, lihim siyang tumatawag, laging nagagalit. Aksidenteng nakita ko ang isang mensahe tungkol sa pagkolekta ng utang mula sa isang kakaibang numero. Ang halaga ay milyon-milyon. May affair din siya sa isang babae na nagngangalang May. Ang babaeng iyon ay madalas na nagpapadala ng mga mensahe na humihingi ng pera at nagtatanong kung kailan sila magpapakasal. Nakarinig din ako minsan na pinag-uusapan niya ang aking mana. Huminto si Daniel, pagkatapos ay idinagdag ang huling nakakawasak na pangungusap. Kakakuha ko lang ng mana na ap 5 milyon, sir. Balak kong invest ito, ngunit patuloy akong pinipilit ni Catherine na ilagay ito sa aming joint account upang bayaran ang kanyang mga utang. Hindi pa ako sumasang-ayon, tapos nangyari ito. Sir, posible ba na gusto niya akong saktan upang makuha ang pera ng insurance at ang aking mana upang bayaran ang kanyang mga utang at suportahan ang kanyang kabit? Ang inosente ngunit lohikal na tanong ay parang susi na nagbukas ng pinto sa katotohanan. Mga utang sa sugal, isang mapilit na kabit, paghihirap sa pananalapi, at isang malaking mana mula sa kanyang asawa. Ito ang pinakaperpektong motibo para sa premeditated murder. Dahan-dahang tumango ang investigador, ngayon ay ganap na kumbinsido sa hipotesis na ito. Ang impormasyon na iyong ibinigay ay napakahalaga. Agad naming iimbestigahan ang mga utang at affair ni Mr. Catherine. Kung totoo ito, hindi lamang ito kaso ng pagmamanipula, kundi isang premeditated murder na may napakasamang motibo. Ibinaba ni Daniel ang kanyang ulo, itinatago ang malamig na ngiti sa sulok ng kanyang mga labi, paglabas ng istasyon ng pulisya habang gumagabi. Ang maitim na ulap ay nakabitin sa itaas na parang lalamunin ang maliit na lungsod. Pansamantalang pinalaya si Catherine, nakabinbin ang karagdagang investigasyon, ngunit pinagbawalan siyang umalis sa kanyang tirahan. Gayunpaman, nang makita ang kanyang tuliro na estado at takot na mga mata, alam ni Daniel na hindi siya maghihintay. Ang instinct ng isang nakulong na hayop ang magtutulak sa kanya upang tumakas. Pagdating sa bahay, walang sinabi si Catherine. Dumiretso siya sa kanilang kwarto, naghahalungkat sa mga aparador at drawer. Kinuha niya ang isang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang code. Kinuha niya ang lahat ng mahahalagang bagay sa loob, pera, gintong bar, alahas ng kasal ni Daniel, at mahahalagang titulo ng ari-arian. Isinuksok ang lahat sa isang itim na maleta. Nakatayo si Daniel na nakasandal sa door frame, pinapanood siya ng may malamig na tingin, tumakas siya. Iiwan niya ang kanyang nagdurusa na ina. Iiwan ang asawa na minsan niyang ipinangako na maging tapat, iiwan ang lahat ng kanyang kasalanan. Sarili lang niya ang inaalala niya. Saan ka pupunta, tumakas? Kalmado na tanong ni Daniel. Sinabi sa iyo ng pulisya na huwag kang umalis sa bahay, hindi ba? Nagitla si Catherine. Tiningnan niya si Daniel ng may duguan na mga mata. Tumahimik ka, huwag kang makialam. Gusto mo akong i-report? Kung babagsak ako, dadalhin kita. Lumayo ka sa daan ko. Itinulak niya si Daniel at tumakbo pababa ng hagdan. Natumba si Daniel, pinapanood ang kanyang duwag na likod, tumatawa sa kanyang sarili. Akala niya ay makakatakas siya. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay nasa ilalim ng pagsubaybay ni Daniel at ng mga investigador. Ang kotse na gagamitin niya, ang mga account sa bangko na gagamitin niya, lahat ay frozen at tinra. Bumaba si Daniel at nakita si Vice Ganda na nakaupo na nag-iisip sa sala, pinapanood ang kanyang anak na tumatakbo. Catherine, saan ka pupunta, anak? Iiwan mo ba ang iyong ina ng mag-isa? Mahina siyang tumawag. Huminto si Catherine sa pinto, isang kislap ng pag-aatubili sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay nanaig ang pagiging makasarili. Manatili ka lang dito ngayon, ma. Kailangan kong magtago sandali. Kapag ligtas na ang lahat, kukunin kita.
Pagkatapos sabihin iyon, sumakay siya sa kanyang kotse at mabilis na umalis, iniwan ang kanyang matanda, malungkot, at desperadong ina sa gitna ng malamig, malaking bahay. Tiningnan ni Daniel si Vice Ganda ng walang kahit anong awa. Pinalaki niya ang kanyang anak sa buong buhay niya, ngayon kailangan niyang tanggapin ang mga kahihinatnan ng pagiging marahas na inabandona. Kinuha ni Daniel ang kanyang telepono at tinawagan ang investigador, ang kanyang boses ay kalmado at malamig. Hello, officer. Ang aking asawa, si Catherine, ay kakatakas lang sa kanyang kotse. May dala siyang maraming pera at ginto. Patungo siya sa labas ng lungsod. Kakaalis lang ng kotse ni Catherine sa gate nang bigla itong huminto. Sa kanyang gulat, naaalala niya na ang kanyang pasaporte at ilang mahahalagang bankbook ay hawak pa rin ni Vice Ganda sa isang tela na bag na laging dala niya. Baliw siyang nag-reverse ng kotse, binangga ang nagsasaradong gate na bakal hanggang sa sapilitan itong bumukas. Tumalon siya na parang baliw, sumugod pabalik sa bahay at hinawakan ang kanyang ina na nakaupo na tuliro. Ma, sumama ka sa akin. Kunin mo ang bag ng pera ngayon. Umunggol siya, ang kanyang magaspang na kamay ay hinawakan ang pulso nito, kinaladkad siya ng walang pakialam. Catherine, ano ang ginagawa mo? Masakit. Saan mo ako dadalhin? Pakiusap niya. Ngunit nawala na ang pagkatao ni Catherine. Sa kanyang mga mata, ang kanyang ina ay hindi na ina, kundi isang naglalakad na safe. Ibinunggo niya siya sa kotse, isinara ang pinto, at pinatakbo ng mabilis. Humaginit ang kotse sa mga desyerto na daan ng probinsya patungo sa isang lumang villa na naiwan ng kanyang ama, isang lugar na itinuturing niyang pinakaligtas. Sa loob ng kotse, ang kapaligiran ay nakakasakal. Tigil, anak, saan ka tatakbo? Kung guilty ka, sumuko ka na lang, baka maging maluwag ang batas. Huwag ka nang magdagdag ng mga pagkakamali, pakiusap ni Vice Ganda, nanginginig. Ngunit ang tanging nakuha niya ay isang kamao na humampas sa manibela. Ma, tumahimik ka. Sumuko at mabulok sa bilangguan? Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong umalis ng bansa. Ibigay mo sa akin ang pera. Pagkatapos niyan, pwede ka nang pumunta kung saan mo gusto. Wala akong oras para sa'yo. Ang mga salitang walang puso ay ang huling talim na pumutol sa marupok na sinulid sa pagitan ng ina at anak. Nagulat si Vice Ganda, nahulog ang tela na bag mula sa kanyang kandungan. Kaya bumalik ang kanyang anak, hindi dahil sa nag-aalala siya sa kanya, kundi para sa kanyang huling ipon. Hanggang sa huling segundo, nanatili siyang makasarili at malupit. Lumiko ang kotse sa isang maputik na daan patungo sa lumang villa. Nagsimulang umulan ng bahagya, tulad ng madilim na hinaharap na naghihintay sa kanya. Ang lumang villa ay nakatayo ng mag-isa sa gitna ng isang walang laman na lote. Ang mga lumot na pader nito ay nakabalot na parang isang bakanteng lapida. Pagpatay lang ni Catherine sa makina, balak na kunin ang bag ng pera at hilahin ang kanyang ina sa loob, biglang umalingaw-ngaw ang mga sirena mula sa lahat ng direksyon, sinisira ang katahimikan. Ang pula at asul na ilaw ay bumaha sa kanilang kotse, ginagawang entablado ng isang trahedya na komedya ang lugar kung saan siya ang kaawa-awa na pangunahing karakter. Catherine, napapalibutan ka. Lumabas ka sa sasakyan, ipatong ang anumang sandata at itaas ang iyong mga kamay. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang loudspeaker. Umuupo si Catherine sa kotse, ang kanyang mukha ay namutla, nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela, tiningnan niya ang kanyang ina na nakukulubot sa takot. Alam niya na walang takas, ang instinct at kabaliwan ng isang nakulong na tao ang nagpagalit sa kanya. Kinuha niya ang maleta ng pera at ginto, tumalon mula sa kotse, at sinubukan na akyatin ang likod ng pader upang tumakas patungo sa kakahuyan. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang lamang, nadulas siya at nahulog sa madulas na damo. Agad siyang sinunggaban ng dalawang opisyal, pinilit siya sa putik. Bitawan ninyo ako. Inosente ako. Pera ko. Ibalik ninyo ang pera ko. Sumigaw si Catherine, nagpapagulong-gulong sa putik. Sinusubukang abutin ang maleta na ang laman ay natapon mga polymer banknote at alahas na kumikinang sa maruming lupa. Ang kanyang hitsura ay lubos na kaawa-awa. Ang malamig na posas ay ikinabit sa kanyang mga pulso, na nagtapos sa lahat ng kanyang walang kabuluhang pagsisikap. Bumaba si Daniel mula sa kotse ng investigador. Pinapanood ang eksena mula sa malayo ng walang bakas ng awa. Tinulungan din si Vice Ganda na lumabas ng kotse. Nang makita ang kanyang anak na nakakulong sa lupa, ang kanyang mukha ay nababalot ng putik, nakaposas ang kanyang mga kamay. Hindi siya sumigaw o tumakbo. Nakatayo lang siya doon, nanginginig ang kanyang mga binti. At pagkatapos ay bumagsak sa isang upuan, walang laman at walang pag-asa ang kanyang mga mata. Naging saksi siya sa pagkasira ng kanyang idolo, ang pagbagsak ng tinatawag niyang pag-asa ng pamilya. Ang lambat ng batas ay malawak, hindi nakikita, ngunit hindi maiiwasan. Ang naghahasik ng hangin ay aani ng buhawi. Iyan ang walang hanggang hindi maitatatwa na batas. Sa interrogation room, mas tensyonado pa ang kapaligiran.
Nakaupo si Catherine doon, nakaposas ang dalawang kamay sa upuan. Nakayuko ang kanyang ulo, ngunit nanatili siyang matigas ang ulo. Sa kabila ng pagkahuli habang tumatakas, patuloy niyang tinatanggihan ang lahat ng akusasyon na may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi ko siya pinatay. Natakot lang ako na baka saktan ako ng aking asawa upang nakawin ang aking mga ari-arian, kaya kinuha ko ang pera upang magtago. Ang pagkabigo ng preno ay isang teknikal na depekto. O baka isang daga ang ninatnat sa cable. Paano ko malalaman? Wala kang patunay. Huwag mo akong akusahan. Matigas niyang sinabi. Tiningnan siya ng investigador nang may halo ng awa at pagkasuklam. Senyales niya sa kanyang subordinate. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney David na may dalang laptop at isang maliit na itim na USB drive. Nang makita ito, lumiit ang mga pupil ni Catherine. Ikinonekta ni Attorney David ang USB sa laptop, ibinaling ang screen kay Catherine at pinindot ang play. Ang video recording mula Thursday AM sa garahe ay lumitaw ng malinaw. Ang larawan ni Catherine sa kanyang sweatsuit na may hawak na steel wire cutters na dahan-dahang pinuputol ang mga brake line isa-isa ay napakalinaw. Ang tunog ng mga cutter na humihiwa sa metal, ang tunog ng kanyang paghinga, at lalo na ang pag-uusap sa speakerphone sa kanyang kabit na si May ay malinaw na malinaw. Huwag mong kalimutan linisin ang lahat. Ang 5 milyon na iyon ay dapat mapunta sa ating anak. Nakatitig si Catherine sa screen, ang kanyang mukha ay naging maputla hanggang kulay abo. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na ang paranoia ni Daniel sa pag-install ng backup battery para sa kanyang dashcam ay naging hatol ng kamatayan para sa kanya. Nakabuka ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Ang pawis ay bumalot sa kanyang buong katawan. Ang lahat ng kanyang pagtanggi, lahat ng kanyang kasinungalingan ay ngayon ay isang biro sa harap ng hindi maitatanggi na ebidensyang ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang boses ay basag sa desperadong hikbi. Alam niya na tapos na ang lahat. Sa observation room sa tabi sa pamamagitan ng one-way mirror, nasaksihan ni Vice Ganda ang lahat. Nakaupo siya ng matigas, ang kanyang mga mata ay malaki habang nakatingin sa screen, pinapanood ang video ng krimen ng kanyang anak. Bawat larawan, bawat tunog ay parang kutsilyo na bumabaluktot sa puso ng isang ina. Nakita niya ang anak na kanyang isinilang, ang anak na palagi niyang ipinagmamalaki, na may hawak na kasangkapan upang tapusin ang buhay ng kanyang sariling kapatid. Narinig niya ang matamis na boses na iyon at ang malamig na tawa ni Catherine habang pinag-uusapan ang pagkamatay ni Daniel. 5 milyon, isang anak. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na tumagos sa kanyang huling pagsisisi. Naalala niya ng pilitin ni Catherine si Daniel na ibigay sa kanya ang mga susi, naalala ang kanyang balisa na mukha sa libing, naalala ang sampal na ibinigay niya. Lahat iyon ay hindi pagkakataon, kundi isang malupit, kalkuladong plano. Ang kanyang kasakiman at bulag na indulhensiya ay nagpalaki ng isang demonyo. At ngayon, ang demonyo na iyon ay lumamon sa kanyang sariling pamilya, pinatay ang kanyang anak na babae. Ivana, anak ko, patawarin mo ang iyong ina, kasalanan ko. Nagpalaki ako ng ahas sa aming bahay. Sumigaw si Vice Ganda ng malungkot, hinampas ang kanyang ulo sa salamin na dingding, hinampas ang kanyang dibdib. Ang luha at sipon ay bumalot sa kanyang kulubot na mukha. Ang shock ay labis para sa kanyang kaluluwa na tanggapin. Bigla, tumigil siya sa pag-iyak at nagsimulang tumawa ng hysterically, isang walang kaluluwa, baliw na tawa. Itinuro niya ang screen, bumubulong ng walang katuturan na mga parirala. Panganay na anak, gusto kong maglakad. Ivana, umuwi ka na para sa hapunan, mahal. Ang kanyang mga mata ay naging walang laman, ang kanyang paningin ay lumabo sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Nabaliw siya. Ang presyo para sa kasakiman at krimen ng pamilya na ito ay labis na mataas, isang patay, isang nakakulong, at isang nabaliw. Nakatayo si Daniel sa labas, pinapanood ang eksena sa pamamagitan ng salamin. Mabigat ang kanyang puso, ngunit walang kasiyahan. Tanging malalim na kalungkutan lamang para sa kalagayan ng tao, nalunod sa isang dagat ng pagdurusa. Ang paglilitis para sa kaso ng pagpatay kay Catherine ay ginanap sa isang maulap na araw. Ang maitim na ulap ay bumalot sa lungsod, na nagpadilim sa kapaligiran sa courtroom. Nakaupo si Daniel sa gallery ng biktima kasama ang kanyang ama at si Attorney David sa tabi niya. Mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Sa kabilang panig ng silid sa defendant's box, nakatayo si Catherine na nakayuko. Ang maluwag na itim at puting stripe na uniforme ng bilangguan ay nagpapakita sa kanya na napakapayat at kaawa-awa. Hindi siya nang ahas na tumingin kay Daniel. Ang kanyang ina, si Vice Ganda, ay hindi dumalo. Matapos ang matinding shock sa istasyon ng pulisya, nawala ang kanyang pag-iisip. Kung minsan ay malinaw, kung minsan ay nahihibang. Niyayakap lang niya ang isang lumang unan habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak.
Siya ngayon ay inaalagaan ng isang pamangkin sa kanyang bayan. Ang kanyang pamilya, ang kuta ng pagmamataas na laging ipinagmamalaki niya, ay gumuho. Binasa ng nagpapasiyang hukom ang sakdal. Ang bawat krimen ni Catherine ay detalyadong inilarawan, mula sa pagpaplano na putulin ang mga brake line upang patayin ang kanyang asawa para sa kanyang mana hanggang sa pagdulot ng pagkamatay ng kanyang sariling kapatid at sa huli ay paglustay ng ari-arian at pagtatangkang tumakas. Nang payagan na magbigay ng huling pahayag, nanginginig si Catherine, ang kanyang boses ay basag. Alam ko na hindi mapapatawad ang aking pagkakamali. Ginawa ko ito dahil binulag ako ng kasakiman, sinaktan ang aking kapatid, pinagdusa ang aking ina, at pinagtaksilan ang aking asawa. Humihingi lamang ako ng maluwag na sentensya upang mas maaga akong makabalik upang humingi ng tawad sa aking kapatid. Ang kanyang huling pagsisisi ay walang nakuhang simpatiya. Tiningnan ni Daniel siya ng walang awa, walang paano kung ang buhay. Hindi na mababalik ang natapong tubig. Matapos ang deliberasyon, binasa ng nagpapasiyang hukom ang hatol. Isinasaalang-alang ang napakalupit na gawa ng akusado, ang kanyang masasamang motibo, at ang nagresultang pagkawala ng buhay. Ang korte ay nagpapataw ng sentensya sa akusado, si Catherine, ng 20 taon sa bilangguan, at inutusan siyang magbayad ng buong pinsala sa material at hindi material sa biktima. Bumagsak ang martilyo ng hukom na nagtapos sa trahedya ng pamilya na puno ng luha. Nahimatay si Catherine. Habang siya ay inilalabas, huminto siya sandali sa harap ni Daniel. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Sa kanya, mayroong kawalan ng pag-asa, pagsisisi, at isang pakiusap. Ngunit tinalikuran lamang ni Daniel ang kanyang mukha, nakatingin sa bintana kung saan nagsimulang umulan ng bahagya. 20 taon, sapat na upang baguhin ang buhay ng isang tao. Ngunit sapat ba ito upang burahin ang lahat ng kasalanan na kanyang nagawa? Natapos ang kriminal na paglilitis. Ngayon ay turn na ni Daniel upang asikasuhin ang diborsyo at mga civil na bagay. Sa isang malinaw na hatol at hindi maitatatwa na ebidensya, mabilis na ibinigay ng korte ang unilateral na petisyon ni Daniel para sa diborsyo. Matapos ibawas ang mga utang na kinaharap ni Catherine at ang mga gastos sa kompensasyon, ang karamihan ng kanilang joint assets ay napunta kay Daniel. Madali rin niyang nabawi ang kontrol sa kanyang 5 milyon na mana nang walang anumang balakid. Ang araw na hawak ni Daniel ang diborsyo decree na may pulang selyo ng korte, maliwanag ang kalangitan, ngunit naramdaman niyang walang laman ang kanyang puso. Bumalik si Daniel sa malaking bahay na dating itinayo na may labis na pag-asa. Ngayon ang natira ay isang malamig, walang kaluluwa na gusali. Matagal na niyang tinanggal ang mga larawan ng kasal. Umupa siya ng mga tao upang linisin ang mga gamit ni Catherine. Ang maaaring ibenta ay ibinenta. Ang natira ay itinapon. Nagpasya si Daniel na ibenta ang bahay. Bagaman maganda at marangya, labis itong puno ng masakit na alaala. Kailangan niya ng isang sariwang simula, isang tunay na malinis na pahina. Naging maayos ang pagbebenta. Isang bata, bagong kasal na mag-asawa ang bumili nito. Nang makita sila, naalala ni Daniel ang kanyang sarili 3 taon na ang nakalipas. Napaka-inosente, mapait siyang ngumiti, lihim na nagdarasal na hindi sila makakaranas ng trahedya tulad ng sa kanya. Sa araw ng paglipat, kinuha lamang ni Daniel ang ilang kahon ng personal na gamit at ang kanyang British Shorthair na pusa. Nakatayo siya sa pinto sa huling pagkakataon, huminga ng malalim, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo ng may pagpapasiya. Lumipat si Daniel sa isang marangyang apartment sa sentro ng lungsod. Mas maliit, ngunit mainit at ligtas. Mula sa kanyang 20 palapag na balkonahe, nakikita niya ang kumikinang na ilaw ng lungsod. Wala nang madilim na sulok, wala nang mga sabwatan. Mabilis na lumipas ang panahon, mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang makulong si Catherine, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay ni Daniel. Ang sugat sa kanyang puso, bagaman naghilom na, ay sumasakit pa rin kung minsan. Pinagkaabalahan niya ang kanyang sarili sa negosyo, ginamit ang kanyang mana upang mamuhunan sa isang chain ng mga organikong tindahan ng pagkain. Isang hapon, nang umuwi si Daniel mula sa trabaho, nakita niya ang isang kakaibang sobre sa tumpok ng mga bayarin. Ito ay isang murang dilaw na papel na sobre na may maayos ngunit nanginginig na sulat. Ang nagpadala, Inmate Catherine, State Correctional Institution. Bumilis ang tibok ng puso ni Daniel, isang liham mula sa kanya. Matapos ang mahigit 1 taon, sumulat siya. Ano ang maaaring nilalaman nito? Pagsisisi, isang paghingi ng tawad, o sisi, at isang kahilingan para sa pera. Hinawakan ni Daniel ang sobre, ang kanyang isip ay naglalaban. Gusto ng kuryosidad na buksan ito, ngunit sinabi ng katuwiran na itapon ito. Ang nakakatakot na alaala ay bumalik, ang larawan ni Catherine na may hawak na cutters, ang kanyang malamig na boses na nagbabalak kasama ang kanyang kabit. Lahat iyon ay parang kutsilyo na bumabaluktot muli sa kanyang puso. Naalala niya si Ivana,
na namatay ng nakakatakot na kamatayan, at si Vice Ganda, na nabaliw. Lahat iyon ay gawa niya. Wala siyang karapatan sa atensyon, kahit sa kuryosidad ni Daniel. Bakit babasahin ang kanyang liham, upang pagdudahan ang kanyang puso, upang muling maramdaman ang sakit? Hindi. Hindi hahayaan ni Daniel na saktan siya nito muli, kahit sa isang piraso ng papel, patay na ang nakaraan, at ang babaeng nagngangalang Catherine ay matagal nang patay sa kanyang puso. Tumayo si Daniel at naglakad patungo sa paper shredder sa sulok ng kanyang study. Ipinasok niya ang hindi pa nabuksan na sobre dito. Pinunit ng matatalim na blades ang papel sa walang kahulugan na confetti. Habang pinapanood ang mga puting piraso na nahuhulog sa basurahan, gumaan ang kanyang puso, na para bang may bigat na nabuhat. Anuman ang gusto niyang sabihin, maaari niya itong itago sa kanyang sarili, hayaan itong kumain sa kanya sa loob ng malamig na pader ng bilangguan. 3 taon na ang nakalipas, umupo si Daniel sa kanyang opisina, sumisipsip ng mainit na chamomile tea, nakatingin sa lungsod na nagbabago sa ilalim ng maliwanag na araw ng umaga. 3 taon, sapat na iyon upang muling isilang si Daniel mula sa abo. Ang kanyang negosyo ay umunlad, ang kanyang chain ng mga organikong tindahan ng pagkain ay may maraming sangay. Hindi lamang ito nagdala sa kanya ng material na kayamanan, kundi nagpatunay din sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Hindi na siya isang mahina na babae na umaasa sa isang asawa, kundi isang matigas at respetadong negosyante. Nagmamaneho siya ng isang pulang convertible sports car, tinatangkilik ang kalayaan na hindi niya kailanman nangahas na pangarapin. Sa mga weekend, madalas niyang binibisita ang kanyang ama. Mas matanda na siya ngayon, ngunit mas maliwanag ang kanyang espiritu nang makita ang pagbangon ng kanyang anak. Madalas silang umupo sa beranda na umiinom ng tsaa at nag-uusap. Hindi kailanman binanggit ng kanyang ama ang nakaraan. Nakatingin lang siya kay Daniel at ngumiti ng malumanay, kumikinang ang kanyang mga mata sa pagmamataas. Kung minsan ay dinadalaw pa rin siya ng nakaraan sa mga panaginip, ngunit hindi na sila bangungot. Mga lumang pelikula lamang sila, na nagpapaalala kay Daniel ng isang mapait na aral na mahirap unawain ang puso ng tao, na hindi kailanman dapat magtiwala ng bulag, at higit sa lahat, na dapat malaman ng isang lalaki kung paano mahalin at protektahan ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili para sa kanyang nakaraang inosensya at binitawan ang sama ng loob laban sa mga nanakit sa kanya. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ibinaba ni Daniel ang kanyang teacup, kinuha ang kanyang designer bag, at lumabas ng kanyang opisina. Ngayon, mayroon siyang mahalagang pagpupulong sa isang malaking kasosyo sa negosyo, isang magalang at may kakayahang lalaki na nanliligaw sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Hindi nagmamadali si Daniel na sumagot. Kailangan pa ng kaunting oras ng kanyang puso upang magbukas, ngunit hindi na siya natatakot sa pag-ibig. Naniniwala siya na sa isang lugar doon, mayroon pa ring isang tapat na lalaki na karapat-dapat sa kanya. Humaginit ang kotse sa simoy ng hangin sa umaga. Ang makinis na makina nito ay umuugong na parang kanta ng kalayaan. Nakita ni Daniel ang kanyang sarili sa rearview mirror, isang maganda, mapagmataas na babae ang ngumiti sa kanyang sarili. Dumaan na ang bagyo, at ang kalangitan pagkatapos ng bagyo ay laging malinaw. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bago, makinang, at umaasa na paglalakbay.